Si Eluji ay dating isang normal na lalaki, pero isang araw ay bigla niyang natagpuan ang sarili niya na naging isang itlog ng dragon. Nasa parehong sitwasyon siya ni Doofenshmirtz dahil wala ni isa sa kanyang mga magulang ang dumating sa oras ng kanyang pagsilang. Ang unang nakita niya ay isang screen at ipinaalam sa kanya ng isang boses sa kanyang isipan na ang kanyang status window ay magpapakita ng impormasyon tungkol sa kanyang mga kakayahan, na tila kapaki-pakinabang pero napagtanto ni Elucia na dapat siyang mabahala dahil may boses siyang naririnig sa loob ng kanyang ulo. Ipinaliwanag ng boses na siya ay bahagi ng skill na Divine Voice at ang trabaho niya ay magpaliwanag ng mga bagay na may kinalaman sa kanyang status at mga kakayahan. Tinanong niya kung ang mundong ito ay isang uri ng laro pero sinabi ng boses na hindi niya maaaring ibigay ang impormasyong iyon dahil level 1 pa lang ang Divine Voice skill. Tinanong naman ni Elucia kung maaari man lang sabihin kung nasaan siya, pero muli itong tumanggi at binanggit na hindi siya maaaring sumagot ng mga tanong na hindi tungkol sa status dahil sa sobrang inis, gumugulong ang kanyang itlog at nahulog sa isang bangin. Nang tuluyan siyang tumigil ay ipinaalam ng system na nakakuha siya ng kakayahang resistance sa falling damage, pero may kapalit ito dahil bumababa ng 1 punto ang kanyang HP at kapag 5 lang ang health niya ay napakalaking bagay na nito. Sa huli ay gumugulong si Elucia papunta sa gilid ng isang lawa at doon niya nakita ang kanyang refleksyon sa unang pagkakataon sa mundong ito. Doon niya napagtanto na isa talaga siyang itlog at ipinaalam ng system na siya ay isang dragon egg, isang F-rank na halimaw at kapag nasira ang kanyang shell tiyak na mamamatay siya. Naiinis na si Elucia sa kanyang sitwasyon, pero lalo pa itong lumala nang sabihin ng system na ang mga itlog ng dragon ay walang kapangyarihan at may single digit lang na IQ, kaya ang tanging magagawa niya sa ngayon ay gumulong-gulong. May potensyal naman silang maging isang nakakatakot na dragon kapag napisa na, pero kung nakapanood ka na ng mga documentary sa kalikasan na alam mong napakababa ng tsansa na mabuhay ng hindi nagiging pagkain ng iba. Nagsimulang magpanik si Elucia at dahil sa panginginig niya ay muli siyang gumugulong pababa ng burol at nahulog sa isa pang bangin, dahilan para bumababa ang kanyang HP sa 3 kaya't nagpasya siyang manatili muna sa kinaroroonan niya dahil hindi na niya kayang masaktan pa. Pagsapit ng gabi ay tuluyan nang nakabawi ang kanyang HP kaya ligtas na siyang gumalaw muli. Dahan-dahan siyang gumugulong sa paligid at habang ginagawa niya ito, iniisip niya kung ano ang magiging buhay niya bilang isang itlog. Maaaring mahirap ang maging itlog pero darating ang araw na mapipisa siya bilang isang dragon at magiging napakalakas, kaya nagpasya siyang gawing misyon iyon ngunit habang gumugulong siya sa loob ng kagubatan, may nakasalubong siyang ibang nilalang. Lumapit siya ng kaunti para silipin ito at nalaman niyang ang nilalang na ito ay tinatawag na Dark Worm at ayon sa stat screen nito ay mayroon itong titulong Egg Eater. Oo, hindi ito maganda at agad na gumugulong si Elucia palayo para makaligtas. Pero sa bilis ng paghabol ng uod ay hindi sapat ang basta pagtakbo lang para makatakas sa sitwasyong ito. Ang uod ay may 8 health points na mas mataas kaysa sa maximum health ni Elucia kaya't kung susubukan niya itong harapin ay siya ang unang mamamatay. Sa sandaling iyon ay naalala niya na nakakuha siya kanina ng fall damage resistance kaya't napagpasyahan niyang gamitin iyon sa kanyang pakinabang at inakit ang uod papunta sa isang malapit na bangin, sa kanya ito nilinlang na tumalon pababa kasama niya. Nang pareho silang bumagsak sa lupa ay buo pa rin si Elucia dahil sa kanyang fall resistance at dahil din sa paglapag niya sa ibabaw ng katawan ng uod, kaya ipinaalam ng system na nakakuha siya ng 12 experience points dahil matagumpay niyang napatay ang uod. Dahil dito ay nag-level up siya at natugunan ang mga requirement para sa evolution, pagkatapos ay ipinakita ng system sa kanya ang evolution tree at tinanong kung aling landas ang pipiliin niya, ang baby dragon tree o ang little dragon tree. Walang ideya si Elucia kung ano ang pagkakaiba ng dalawa kaya't ipinaliwanag ng system na ang little dragons ay isang dwarf na uri ng dragon, at kahit mas maliit sila kumpara sa ibang dragon ay maaari pa rin silang lumaki hanggang kasing laki ng isang oso, at mayroon din silang nakamamatay na kakayahang huminga ng apoy. Sa kabilang banda, ang baby dragon ay wala talagang gaanong espesyal bukod sa katotohanang mayroon itong potensyal na mag-evolve sa maraming uri ng dragon, pero masarap daw ito kapag may kasamang toyo kaya't kung iyon ang piliin niya, maaaring mapunta si Elucia sa isang episode ng Delicious and Dungeon. Hindi interesado si Elucia na maging pagkain kaya't para sa kanya, ang little dragon ang mukhang pinakaligtas na pagpipilian pero bago pa man siya makapili, may narinig siyang boses na nagsasabi na kailangan niyang lumakas at maghangad ng mas mataas.
Iba ang boses na ito sa boses ng system at wala siyang ideya kung saan ito nanggaling, pero malinaw na may kinalaman ito sa kanyang pagpili ng evolution at maaaring mas ligtas ang Little Dragon sa ngayon, pero mas malaki ang potensyal ng Baby Dragon sa paglakas sa hinaharap. Kaya kahit delikado ay nagpasya si Delucia na piliin ang Baby Dragon Evolution Tree at matapos makompleto ang evolution, tumaas ng maayos ang lahat ng kanyang stats pero hindi pa ganap na naibalik ang kanyang HP. Kaya kailangan pa rin niyang magpahinga para makarecover. Maya-maya ay kumulo ang tiyan ni Elucia at napatingin siya sa bangkay ng uod dahil sa kung anong dahilan ay mukhang nakakagana itong kainin. Inisip ni Elucia na baka instinct ito ng pagiging baby dragon, dahil dati ay hindi niya kailanman iisipin na kumain ng uod. Pero wala naman siyang ibang mapagkukunan ng pagkain sa ngayon kaya't nagpasya siyang kainin iyon at kasing pangit ng inaasahan niya ang lasa nito. Kinaumagahan ay nagising si Elucia matapos umidlip at ganap nang naibalik ang kanyang kalusugan. Ngunit kailangan pa rin niyang tanggapin ang katotohanang isa na siyang baby dragon ngayon, wala siyang ideya kung bakit siya muling isinilang sa mundong ito kung sino ang may gawa nito, o kahit kung sino talaga siya bago ang muling pagsilang. Sigurado siyang dati siyang tao pero wala siyang malinaw na alaala tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Bigla namang napansin ni Elucia ang isang grupo ng dark worms na nagtitipon sa likuran niya, at ngayong hindi na siya isang itlog kaya na niyang lumaban at isa-isang hiwain ang mga ito. Sa pagpatay sa lahat ng uod ay nakakuha siya ng napakaraming experience kaya agad siyang umabot sa level 3, dahil sa biglang pagtaas ng level na ito ay na-unlock niya ang baby fire breathing ability, at ginamit niya ito para pumatay pa ng mas maraming uod hanggang sa umabot siya sa level 7. Ipinagpatuloy pa niya ang pagpatay ng mga uod hanggang sa tuluyan niyang maabot ang level 15 at dahil sa bilis ng pagtaas ng level niya, sabik na siyang makita kung ano ang susunod niyang evolution at maya-maya, muling kumukulo ang tiyan niya at napagtanto niyang kakailanganin niyang kumain pa ng mas maraming uod kung gusto niyang patuloy na lumaban sa pinakamalakas niyang kondisyon. Pero sobrang kadiri talaga ng mga ito kaya't gusto niyang subukang kumain ng ibang bagay. Tumingin-tingin siya sa paligid at kalaunan ay nakakita ng ilang kabute sa lupa na mukhang masarap, pero agad niyang naalala kung bakit hindi dapat kumain ng mga kabuteng basta-basta lang nakikita sa gubat. Puno ang mga iyon ng lason at muntik na siyang mamatay at gayunpaman ay nakakuha siya ng poison resistance skill, kaya hindi rin tuluyang nasasayang ang nangyari at ayaw pa rin ni Elucia na kumain ng mga uod, kaya nagpa siyang magtungo sa loob ng kagubatan para maghanap ng bagong mabibiktima. Makalipas ang ilang minuto ay nakakita siya ng isang gray wolf, mas malaki ang lobo kaysa sa kanya at mas mataas ang stats nito pero nagpasya pa rin siyang atakihin ito at nagsimulang tumakbo sa tabi nito, pagkatapos ay tinamaan niya ito ng fire punch hanggang mamatay. Nang suriin niya ang bangkay ay napagtanto niyang maaari niyang gamitin ang kanyang apoy para lutuin ang karne, makalipas ang ilang minuto at hawak na ni Elucia ang isang perpektong lutong piraso ng karne ng lobo. At ito na ang pinakamasarap na kanyang natikman mula nang dumating siya sa mundong ito. Dahil gusto pa niya ng mas marami nito ay nagpasya siyang manghuli na lang ng mga lobo para may makain siya matapos ang maghapon, dahil sa lahat ng kanyang pagsisikap at pagsapit ng gabi ay umabot na si Elucia sa level 20, at ang susunod niyang evolution ay magaganap kapag naabot niya ang level 25. Gayunpaman habang tumataas ang kanyang level ay bumabagal ang bilis ng pag-level up, kaya hindi na ito magiging ganoon kadali sa mga susunod at sa kabilang banda dahil madalas niyang ginagamit ang kanyang baby breath, naging bihasa na siya sa pag-iiho ng karne kaya't ayos na ang problema niya sa pagkain. Gayunman ay hinihiling niya na sana ay may makausap siya bukod sa system, dahil hindi nito sinasagot ang mga mahahalagang tanong niya at bigla namang nakarinig si Elucia ng mga boses mula sa kalapit na bahagi ng gubat, hindi man niya naiintindihan ang sinasabi ay malinaw na may ibang tao roon. Kaya nagpasya siyang puntahan at tingnan at ang mga boses ay mula sa isang grupo ng mga tao. Gusto sana ni Elucia na kausapin sila pero mahirap iyon dahil isa siyang dragon at kung paisa-isa wala sa mga tao ang kasing lakas niya, pero dahil mas marami sila ay delikado ang magpakita sa kanila. Gayunpaman ay ayaw niyang manatiling nag-iisa magpakailanman, kaya nagpasya pa rin siyang lumabas at sa kasamaang palad ay nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay na kung saan ay masarap ang karne ng baby dragon kapag may toyo. Kaya sa sandaling makita siya ng mga adventurer ay agad silang umatake para sa isang madaling pagkain, sinubukan niyang ipahiwatig na ayaw niyang lumaban pero hindi niya kayang magsalita sa kanilang wika,
kaya hinati ng isa sa mga tao ang kanyang dibdib gamit ang espada at habang ang isa pa ay gumamit ng kidlat na mahika para maparalisa siya. Napagtanto ni Elusha na isang malaking pagkakamali ito kaya't sinubukan niyang tumakas, pero dahil sa epekto ng kidlat ay nanghina na ang kanyang mga paa at wala na siyang magawa at unti-unting lumapit ang mga adventurer para tuluyan siyang tapusin. Ngunit sa huling sandali ay pumagitna ang babaeng kasama nila at pinigilan ang dalawa dahil naawa siya kay Elusha. Nang muling magmulat ng mata si Elusha ay nakita niyang ginagamot ng babae ang kanyang mga sugat, at taos-puso siyang nagpasalamat na pinili nitong ipagtanggol siya. Hindi maintindihan ng dalawa kung bakit ganoon na lang ang malasakit niya sa isang dragon na maaari sanang maging hapunan nila, pero kung gusto nitong panatilihing buhay si Elusha ay hindi na sila kikibo at tiningnan ni Elusha ang stat screen ng babae at nalaman niyang ang pangalan niya ay Mia, at isa siyang Earth Human. Ginagamit din niya ang huli niyang MP para gamutin siya at sa sandaling iyon ay nakakagalaw na muli si Elusha. Pero alam niyang malamang ay aalis si Mia kapag napansin nitong magaling na siya. Kaya nagpapanggap siyang may kaunting sakit pa at hindi pa rin naiintindihan ni Elusha ang mga salitang sinasabi ni Mia, pero dahil sa pakikinig sa kanya nakakuha siya ng skill na Greek language at kapag na-level up niya ito, mas maiintindihan na niya si Mia. Bigla na lang nakarinig si Elusha ng malalakas na sigaw mula sa mas malalim na bahagi ng gubat. Napagtanto niyang iyon ay malamang mula sa iba pang adventurer na kasama ni Mia at sa lakas ng sigaw na iyon, malinaw na may napakalakas na halimaw sa paligid at kung ganoon nga ay wala silang tsansang mabuhay kapag nakaharap nila ito. Gusto ni Mia na puntahan ang kanyang mga kasama pero hinihila ni Elusha ang kanyang balabal para pigilan siya dahil masyado itong delikado, lalo na't wala na siyang natitirang MP kaso hindi naintindihan ni Mia ang babala na ibinibigay niya at tumakbo pa rin palayo. Maaaring hindi alam ni Elusha kung anong klaseng halimaw ang naroon, pero alam niyang sigurado na walang kahit sinong tao ang kayang tumalo rito kaya't kailangan niyang iligtas ang mga ito, medyo manhid pa ang kanyang mga paa kaya hirap siyang gumalaw. Nang makarating siya sa pinanggalingan ng mga sigaw ay nabigla siya nang makita ang isang napakalaking C-rank rock dragon na may mahigit 200 na HP, na napakalayo sa 30 na HP lang na mayroon siya at sa normal na sitwasyon, tatalikod na sana siya at tatakbo palayo dahil ayaw niyang kalabanan ang halimaw na iyon. Pero nakita niyang bumagsak si Mia sa lupa at ayaw niya itong iwan, kaya't mukhang wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang maging matapang at lumaban. Wala siyang ideya kung paano niya tatalunan ang isang halimaw na gaya noon, at bigla na lang nagsimulang sumigaw sa isip ni Elusha ang tinig na banal, sinasabing tumakbo siya kung gusto niyang mabuhay. Alam ni Elusha na tama ang ipinapahayag ng banal na tinig, kaso hindi niya kayang iwan si Maria para mamatay matapos siyang iligtas nito ilang minuto lang ang nakalipas, kaya kahit ilagay pa nito sa panganib ang sarili niyang buhay ay kailangan niyang may gawin. Nagpakita siya upang mailihis ang atensyon ng dragon palayo kay Maria. Nang sumugod ang dragon papunta sa kanya ay ginamit niya ang roll skill para umiwas at saka bumangga sa mukha ng dragon at pagkalapag niya, napansin ni Elusha ang isa sa mga kasama ni Maria na nakahandusay sa malapit, ngunit 0 na ang HP nito kaya wala na siyang magagawa para dito. Mas sinuwerte ng kaunti ang isa pa dahil may natitira pa itong 5 HP, ngunit naiipit naman ito sa ilalim ng puno kaya't hindi na rin ito magtatagal at kailangang may gawin agad si Elusha kung gusto pa niyang mailigtas ang mga ito. Kaya naisip niyang lalong udyukan ang dragon sa pamamagitan ng pagtatalbog sa ulo nito at pagkatapos ay tumakbo palayo upang habulin siya, sa ganitong paraan ay mailalayo niya ang dragon sa mga tao at makakabalik siya para iligtas ang mga ito. Ngunit hindi pala ganoon kadali na malinlang ang dragon dahil sa halip na habulin lang siya sa gubat, ginamit nito ang isa sa mga skill nito upang sirain ang lupa sa unahan ni Elusha at pababagsakin siya. Pagkatapos nito ay biglang sumugod ang dragon papunta sa kanya at dahil dito, nagpa siya si Elusha na lumaban at hinagisan nito ng fire punch ang loob mismo ng bibig ng dragon at ipinagmamalaki niya ang sarili niya, dahil malaki ang naging pinsala ng atake na iyon. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali at sa matinding pagkagulat ni Elusha, muling napuno hanggang sa itaas ang health bar ng dragon dahil nag-regenerate ito at wala talagang anumang paraan para matalo niya ang halimaw na iyon sa kasalukuyan niyang kalagayan. Kaya kailangan na niyang tumakas habang abala pa ang dragon sa pagre-regenerate, ngunit hindi niya kayang buhatin ang 2 tao ng sabay at dahil dito ay napilitan siyang gumawa ng mahirap na desisyon na iligtas si Maria at iwan ang isa pang lalaki, alam na alam niyang magiging pagkain iyon ng dragon kalaunan.
Nailayo niya si Maria ng medyo malayo subalit patuloy pa ring bumababa ang HP nito dahil sa matinding pagdurugo, kaya hindi ito magtatagal sa ganitong kalagayan at nais ni Elucia na sana'y makagamit siya ng healing magic para tulungan siya, ngunit wala siyang ganoong skill at wala rin siyang kaalaman sa medisina. Kaya ang tanging magagawa niya ay dalhin si Maria sa isang pamayanan ng tao upang doon ito gamutin. Naaamoy niya ang amoy ng mga tao mula sa direksyong iyon kaya't binuhat niya si Maria at dinala siya roon ngunit habang nasa daan, may naamoy siyang lubhang nakakabahala. Amoy ito ng 12-dosenang Grey Wolf na papalapit sa kanya at malamang ay ang katawan ni Maria ang pakay ng mga ito. Sa bandang huli ay napaligiran siya at wala na siyang matatakbuhan at napilitan siyang ibaba si Maria at harapin ang mga lobo. Makalipas ang ilang sandali ay bahagyang nagkamalay si Maria at nasilip niya si Elucia na lumalaban para maprotektahan siya, ngunit masyado pa rin siyang mahina para gumalaw kaya't muli siyang nawalan ng malay at pagsapit ng gabi, buhat pa rin ni Elucia si Maria at ang katawan niya ay halos bumigay na sa sobrang pagod. Gayunpaman ay nagbunga rin ang kanyang mga pagsisikap dahil sa wakas ay nakarating na siya sa isang nayon ng mga tao. Nagsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong at iligtas si Maria kaso isa pa rin siyang dragon, kaya ang naririnig lamang ng mga tao ay ang pagungal ng isang halimaw sa gitna ng gabi. Nang lumabas sila upang tingnan kung ano ang nangyayari at nakita nila ang halimaw na may buhat na walang malay na katawan ni Maria, agad nilang inisip na banta si Elucia at inatake siya at kahit anong pilit niyang magpaliwanag, wala silang maintindihan sa kanyang sinasabi kaya wala ring saysay. Sa huli ay napagtanto niyang wala siyang magagawa para kumbansihin ang mga tao na hindi siya banta, kaya ibinaba na lang niya si Maria at tumakbo pabalik sa kagubatan upang hindi na makapagdulot ng mas maraming problema. Makalipas ang ilang oras ay nagising si Maria sa isang kama at nakita si Mariel na nakaupo sa tabi niya. Ipinaliwanag nito na malubha ang naging sugat ni Maria kaya kinailangan niyang gumamit ng napakaraming white magic upang pagalingin siya. Dagdag rin niya na halos 2 araw siyang walang malay at hindi na gaanong naaalala ni Maria ang nangyari, kaya inakala niya na may isang taong nagbuhat sa kanya pabalik sa nayon at ipinagpatuloy ni Mariel ang pagsasabi, kung gaano kawalang ingat ang ginawa ni Maria sa pagpasok sa gubat na kasama lamang sina Doz at Gans. Tungkol nga sa dalawang iyon, tinanong ni Maria kung ano ang nangyari sa kanila ngunit wala ring magandang balita si Mariel at matapos nilang matagpuan si Maria. Naghanap sila ng iba pa at natuklasan nila ang bangkay ni Gans sa loob ng gubat. Tungkol naman kay Doz ay hindi nila natagpuan ang kanyang katawan, ngunit may nakita silang malaking bahid ng dugo malapit sa isang puno kaya't malamang ay nakain siya ng isang halimaw at napaiyak si Maria nang napagtanto niyang wala na ang kanyang mga kaibigan, at sinisi niya ang sarili dahil hindi niya napigilan si Doz na sumama sa ekspedisyong iyon. Sinubukan siyang aliwin ni Mariel sa pagsasabi na si Doz ay palaging mainitan ang ulo at hindi marunong makinig sa babala, ngunit sinabi ni Maria na mali iyon at maaaring padalos-dalos lang si Doz, pero mabuti siyang tao at palagi siyang unang humaharap sa mga halimaw na nagbabanta sa nayon. Dahil dito ay mahal na mahal siya ng mga bata at gayunpaman ay labis niyang pinahalagahan ang kanyang dangal bilang mandirigma. Isang gabi sa bar ay may isang estrangherong nagsabi sa kanya na hinding-hindi niya kayang talunin ang isang rock dragon kahit gaano pa siya magsikap. Tinamaan siya nito ng husto kaya't kinabukasan ay nagpasya siyang hanapin at talunin ang rock dragon kasama si Gans. Sinubukan ni Maria na pigilan siya at sabihing masamang ideya iyon subalit buo na ang kanyang loob, kaya't sumama na lang siya dahil gusto niyang siguraduhin na makakabalik siyang buhay, ngunit hindi iyon nauwi sa mabuting resulta. Sinabi ni Mariel na ang sariling yabang ni Doz ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay, kaya kailangang siguraduhin ni Maria na hindi niya kailanman uulitin ang parehong pagkakamali pero bukod doon, sinabi rin niya kay Mia na magaling ang ginawa niya dahil nakabalik pa rin siya sa nayon kahit gaano kalubha ang kanyang mga sugat. Nagulat si Maria nang marinig niyang sinabi ni Mariel na nakabalik siya sa nayon ng mag-isa, dahil sigurado siyang wala siyang malay sa buong oras na iyon at hindi alam ni Mariel ang tinutukoy niya. Dahil inakala nitong naglakad pa uwi si Mia at may mga nakakita pa raw sa kanya na inaatake ng isang baby dragon. Ngunit ipinaliwanag ni Maria na nawalan siya ng malay matapos siyang mahampas ng rock dragon sa loob ng gubat, kaya imposible na nakabalik siya ng mag-isa at nagsimula siyang magtaka kung baka mali ang pagkakaalala niya sa sunod-sunod na pangyayari. Ngunit bigla niyang naalala na nakita niya si Elucia na nilalabanan ang mga lobo kaya naisip niyang baka siya ang nagligtas sa kanya.
Gayunpaman ay wala siyang paraan para makasiguro dahil walang sino man ang nakakita ng malinaw sa halimaw bago ito tumakbo pabalik sa gubat. Samantala ay kagigising lang ni Elucia mula sa isang idlip at mukhang tuluyan ng gumaling ang lahat ng sugat niya. Alam na niya na nakakatulong ang pagpapahinga sa kanyang paggaling, pero para sa kanya ay nakakabaliw na halos kahit anong pinsala ay gumagaling lang sa pamamagitan ng pagtulog. Kung bilang tao sana siya muling isinilang ay malamang ay mas matagal bago siya gumaling, ngunit pagdating sa paggaling ay naisip niya kung ayos na ba ngayon si Mia at hindi siya maaaring pumunta sa nayon para tingnan ito dahil aatakehin siya agad ng mga tao kapag nakita siya, kaya wala siyang paraan para malaman kung nakaligtas ba ito o hindi. Inakala niya noon na mas malakas na siya dahil nag-level up siya ngunit sa totoo lang, halos kasing lakas pa rin siya noong isa pa lamang siyang itlog at kung mas malakas sana siya ay maaaring iba ang kinalabasan ng laban niya sa dragon, at baka nailigtas pa niya ang isa pang lalaki. Ngunit wala nang saysay ang pagkapit sa nakaraan kaya't kailangan na lang niyang mag-focus sa pagpapalakas ng sarili mula ngayon at maya-maya, natunton ni Elucia ang isang kolonya ng Dark Worm at inihanda ang mga ito bilang sarili niyang XP farm. Sinimulan niya ang ganap na paglilipol sa buong kolonya ng Dark Worm at nang matapos siya, ni isa ay walang natirang buhay at opisyal na siyang umabot sa level 25 na nangangahulugang maaari na siyang mag-evolve muli, agad siyang pumunta sa tabi ng lawa upang maging komportable at hiniling sa system na simulan ang proseso ng evolution. Pagkatapos ay hiningan siya ng pagpili sa 5 magkakaibang uri ng evolution at lahat ng ito ay iba't ibang anyo ng Small Dragon. Mayroon ding Plague Dragon subalit ayaw talaga ni Elucia ang opsyon na iyon at wala rin siyang ideya kung ano ang pinagkaiba ng bawat isa. Kaya humingi siya ng kaunting tulong sa system at sinimulan nitong ipaliwanag kung ano ang pinagkaiba ng bawat titulo. Ang mga Little Dragon ay mabilis lumakas pero mababa ang level cap nila at ibig sabihin, maliit lang ang pwedeng maging paglago ng lakas nila sa mga susunod na taon. Samantala ang mga Kid Dragon ay mas advanced na bersyon lamang ng Baby Dragon, ngunit nananatili pa rin ang mataas na potensyal sa paglago na taglay ng Baby Dragon at ang mga Mini Dragon naman ay nasa gitna, mas kaunti ang pwedeng pag-evolve pero matatag ang evolution tree nila. Batay sa paliwanag na iyon ay naisip ni Elucia na mas bagay sa kanya ang isa sa mga uri ng Kid Dragon, pero bago siya tuluyang pumili at humingi muna siya ng mas detalyadong paliwanag tungkol sa kung ano ang kayang gawin ng bawat isa. Ipinaliwanag ng system na maraming dragon ang may mabagal na individual na pag-unlad at limitado ang mga pagpipiliang evolution, ngunit maganda ang pangmatagalang potensyal at maganda sana iyon pero hindi gusto ni Elucia ang ideya ng mabagal na paglakas sa umpisa. Sumunod ay ang Mini Angel Dragon na isang uri ng tagapangalagang espiritu na nabubuhay para sa kapakanan ng iba, may kakayahan itong gumamit ng malalakas na healing magic na talagang kaakit-akit kay Elucia dahil naalala niya kung paano gumamit ng healing magic si Maria, at magiging kapaki-pakinabang iyon. Ngunit ang Mini Angel Dragon ay may napakalimitadong kakayahan sa labanan, kaya hindi ito gaanong magagamit sa isang seryosong laban at kailangan niya ng anyong kayang mabuhay sa malupit na gubat na iyon. Ang susunod na opsyon ay ang Kid Dragon at ipinaliwanag ng system na halos kapareho lamang ito ng kanyang Baby Dragon form, ngunit mas mataas ng husto ang lahat ng stats nito at ganito rin ang Kid Marble Dragon, ngunit ang pangunahing kaibahan nito ay mayroon itong mutation na nagbibigay ng polka dot na pattern at mataas na affinity sa mahika. Papabor na sana si Elucia sa Kid Marble Dragon dahil sa tingin niya ay napakaganda ng ideya na magkaroon ng malakas na mahika. Ngunit ipinagpatuloy pa ng system ang paliwanag tungkol sa Young Plague Dragon at sinabi nitong ito ang unang yugto ng isang evil dragon na nagpapalaganap ng kapahamakan. Agad na pinatigil ni Elucia ang system dahil ayaw niyang maging isang masamang dragon at sa kalagayan pa lang niya ngayon, sapat na ang pag-iingat ng mga tao sa kanya at kung magiging isang nilalang pa siya na may pagpapalaganap ng sakuna sa paglalarawan, siguradong hinding-hindi na siya magkakaroon ng kaibigan. Ngunit biglang binanggit ng system na ang Plague Dragon ay may kakayahang magbago ng anyo at maging tao. Nang marinig niya iyon ay agad siyang napaisip muli at kung kaya niyang magkaroon ng anyong tao ay sa wakas ay makakausap na niya ang ibang tao at makakagawa ng mga kaibigan, kahit mga hulugan pa iyon na kailangan niyang maging isang evil dragon at maaaring sulit pa rin ito para sa kanya. Patuloy na iniisip ng bida kung pipiliin niyang maging batang dragon ng salot, dahil pakiramdam niya ay hindi ito magandang ideya subalit dahil sa nag-aalala siya kay Maria, gusto niyang piliin ang anyo ng tao kahit ano pa ang mangyari dahil kung matutunan niya ito, makapamumuhay siya ng malinis at tapat.
Kung sakaling magkaproblema ay maaari naman siyang bumalik at sa huli, pinili pa rin niyang maging batang dragon ng salot at lumaki ang buong katawan niya at nagbago ang kulay nito sa itim at pula, kahit mukhang kahanga-hanga nang makita niya ang sariling refleksyon ay nagduda siya sa desisyon niya, dahil mas mukhang masama na siya ngayon. Biglang inabisuhan siya ng sistema na ang kakayahang tingnan ang estadistika ay tumaas mula level 2 hanggang level 3, medyo gumagaan ang pakiramdam niya at narinig din niyang ang kakayahang banal na boses ay tumaas mula level 1 hanggang level 2. Bukod dito ay nakakuha siya ng mga kakayahang lumipad at alikabok ng kaliskis ng dragon, ang atake niyang kagat ay naging makamandag na pangil, ngunit hindi lahat ay mabuti at nakakuha rin siya ng uri ng kadiliman at ito ang sakit na hininga, at paralisadong makamandag na kuko. Para bang kulang pa iyon at nabigyan pa siya ng titulong kalamidad at ang titulong malheker ay tumaas mula level 1 hanggang level 2, para sa bida ay parehong mabuti at masama ang lahat ng ito kaso saka lang niya naalala na wala pa ring nabanggit ang sistema tungkol sa anyong tao. Lumalabas na kailangan muna niyang mag-level up para makuha ito at humingi siya ng paliwanag, pero nagsara ang sistema dahilan para madismaya siya dahil hindi niya nakuha ang tanging gusto niya. Sa ngayon ay pinag-aralan niya ang lahat ng detalye at wala pa siyang sapat na antas para malaman ang lahat tungkol sa banal na boses, pero ipinaliwanag sa kanya ang mga atake at ang alikabok ng kaliskis ng dragon na kapag ipinapagpag niya ang kanyang mga pakpak ay nakakalat ng miasma na nagpapahina sa kalaban at sa pinakamataas na antas, kaya nitong lipulin ang buong mga bansa sa paglipad lang. Nang subukan niya ito ay nalanta ang isang bulaklak at natakot siya sa kung ano na ang kanyang naging anyo. Ang may sakit na hininga naman ay nakakapagbuga ng makamandag na miasma na may nakakahawang sakit, at kayang wasakin ang isang buong sibilisasyon. Para maging magaan ang loob niya ay tinanong niya ang sistema tungkol sa kanyang mga titulo, ipinaliwanag ng sistema na ang bayani ay ibinibigay sa may mga asal na bayani, pinapataas ang pinsala ng ilang armas at nakakaapekto sa direksyon ng ebolusyon. Iniisip ng dragon na kung mapapataas niya ang antas ng titulong ito, baka maiwasan niya ang landas ng masamang dragon at ang isa pang titulo ay malheker na para sa malupit na kontrabida, na nag-iiwan ng bundok ng mga bangkay. Bahagya nitong pinapalakas ang mga atake na may uri ng kadiliman, pinapahirap ang pagkatuto nito ng puting mahika at pinapababa ang bilis ng regeneration at nakakaapekto rin sa ebolusyon. Dahil dito ay lalo siyang nagsisi sa kanyang desisyon at nakiusap na ibalik siya sa pagiging sanggol. Samantala si Mariel at Maria ay nag-uusap at tinanong ni Maria kung suriin pa ba nila ang lahat ng mga batong protection. Ang mga batong ito ay lumilikha ng harang sa paligid ng nayon upang hindi makapasok ang mga halimaw. Ipinaliwanag ni Mariel na mas parang agimat ang mga ito na walang malay na pumipigil sa mga halimaw na lumampas sa hangganan, kahit hindi epektibo laban sa mga matitigas ang ulo na halimaw tulad ng ating bida. Subalit kung masira ang isang agimat ay malalagay sila sa panganib kaya't ipagpapatuloy nila ang pagsusuri. Makalipas ang ilang sandali ay natapos nilang lagyan ng mahika ang mga agimat at muling hiniling ni Maria na magkwento pa si Mariel tungkol sa mga halimaw, at ang hindi maipaliwanag na pagkahumaling na ito ay nakapukaw ng interes ni Mariel. Ipinaliwanag ni Miriam na mula sa insidenteng iyon na hindi na mawala sa isip niya ang pakiramdam na nailigtas siya ng isang munting dragon na nakilala niya sa kagubatan. Nang marinig ito ay tinukso siya ni Mariel kung baka umiibig siya sa isang halimaw. Itinanggi ito ni Maria kaso hindi rin niya alam ang tamang dahilan at sa huli, iniisip ni Mariel na wala namang masama kung ikwento iyon at tinanong niya kung alam ba nito na ang mga halimaw ay maaaring mag-evolve sa iba't ibang anyo, at sa bawat ebolusyon ay mas lalong lumalakas. Ito ang dahilan kung bakit nangangaso sila ng ibang nilalang para tumaas ang level. Nagtanong si Maria kung may ganito rin bang sistema ang mga tao at kinumpirma ito ni Mariel ngunit ipinaliwanag na ang kaibahan ay may iba't ibang maximum level ang mga halimaw, at kapag naabot nila ang sukdulan sila ay nag-e-evolve bilang mas mataas na ranggong halimaw. Namangha si Miriam at sinabi kung gaano kahirap para sa mga tao noon na matuklasan ang tunay na kalikasan ng mga halimaw. Medyo nainis si Mariel at pinaalalahanan siya na ipinaliwanag na niya ang kwentong ito kamakailan lang na mga 11 taon na ang nakalipas. Sagot ni Maria na 5 taong gulang pa lang siya noon at naaalala pa niya kung kailangan pa niyang tumitingala para kausapin si Mariel, nainis ang elf sa huling biro at umikot siya na halatang nagtatampo sa kamuling naging seryoso. Ipinaliwanag ulit ni Mariel na paminsan-minsan ay may mga espesyal na tao na nakakarinig ng banal na boses, isang tinig na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mga halimaw at mga antas at iba pa.
Ang mga bayani at mga banal ang karaniwang nakakakuha ng ganitong impormasyon, kaya hindi ito natuklasan sa pamamagitan ng trial and error at muli niyang nilinaw na ang mga halimaw ay lumalaban para mabuhay, kumukuha ng karanasan at nagsisikap na mag-evolve. Sa madaling salita, ang bawat halimaw ay hinihimok ng likas na pagnanais na maghanap ng kapangyarihan at maging mas mabangis, dahil dito kahit ang dragon na iyon ay talagang nagligtas sa kanya sa susunod na pagkikita nila, ito ay mas malakas na at mas evolved na at itutok na sa kanya ang mga pangil at kuko nito. Hindi ito matanggap ni Maria at napasigaw siya na tumigil na at nang napagtanto ang kanyang nagawa, humingi siya ng paumanhin at naiintindihan siya ni Mariel ngunit hiniling na huwag siyang umasa sa mga halimaw, dahil sila ay sagisag ng likas na pakikipaglaban kaya hindi sila maaaring makasundo ng mga tao. Pagkasabi nito ay umalis si Mariel at naiintindihan ni Maria ang ibig sabihin nito at iniisip na balang araw ay muli niyang makakaharap ang dragon na iyon, samantala ay bumalik tayo sa ating bida at buong sigasig siyang nagdesisyong mag-level up at bumalik sa tamang landas, ito ang maging bayani at muling makapiling si Maria. Kaya nagsimula siyang maghanap ng mahihinang halimaw, bigla niyang naramdaman na nahihirapan gumalaw ang kanyang katawan at napansin niyang may mga hiblang nakapulupot sa kanya. Napadpad pala siya sa teritoryo ng isang gagamba at malinaw na hindi niya gusto ang ganitong uri ng halimaw, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataong mag-isip dumuran ng sapot ang gagamba, ginamit ng bida ang kanyang hininga upang pigilan ito at pagkatapos ay sinindihan ang sarili para tunawin ang mga hibla. Hindi niya ito napaghahandaan kaya't gumugulong siya sa lupa sa takot at mabuti na lang, inabisuhan siya ng sistema na nakakuha na siya ng resistance sa apoy kaya't medyo gumagaan ang kanyang loob. Ngayon na mas kampante ay bumalik siya sa laban at napansin niyang naipit ang gagamba at nasugatan, sinamantala ito ng bida at sumugod gamit ang kanyang mga kuko, tinamaan ang kalaban ng paralisadong lason at sinundan pa ng sunod-sunod na atake. Pagkatapos nito ay sinuri niya ang kanyang mga estadistika at napagtanto na kalahati lang ng buhay ng gagamba ang nabawas, dahil alam niyang hindi niya ito kayang talunin at pinili niyang tumakas. Gumugulong siya palayo ngunit hinabol siya ng gagamba at nang makita niyang malapit na siyang maaabutan, sinubukan niyang lumipad at gayunman ay hindi kinaya ng kanyang maliliit na pakpak ang bigat ng kanyang katawan. Paulit-ulit niyang sinubukan na lumipad pero palaging bigo kaya't inisip niyang dahil ito sa mababang level niya, napansin din niyang malapit na naman siyang maaabutan kaya't gumugulong na lang siya. Pagkalipas ng 10 minuto ng walang tigil na pagrolyo, hindi pa rin napapagod ang gagamba at biglang nag-abiso ang sistema na ang skill na rolyo ay tumaas mula level 2 patungong level 3. Bukod sa pagtakas ay nakakuha rin siya ng titulong Chicken Runner, na medyo nakakahiya para sa bida na kahit nalalaban naman siya kung may tsansa siyang manalo at sa puntong iyon, nakakita siya ng isang bangin. Alam niyang maaari siyang mamatay kaya't nagpasya siyang lumiko pa kanan bago ang gilid, naiisip din niyang makatakas sana sa paglipad papunta sa kabila, pero hindi pa maaasahan ang kakayahan niyang lumipad kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumalon. Nang akala niya ay babagsak na siya ay biglang gumana ang kanyang skill sa paglipad, at naiwan niya ang gagamba at paglapag niya ay sobrang pagod ang pakiramdam niya, ngunit nang tumingin siya pabalik para sana tumawa ay wala na ang gagamba. Inisip niyang sumuko na ito at nangakong tatalunan niya ito kapag mas mataas na ang level niya, ngunit bigla niyang nakita ang isang tulay na gawa sa sapot at tumalon ang gagamba sa harapan niya, muling sinimulan ang habulan. Muling nag-abiso ang sistema na umakyat ang rolyo mula level 3 patungong level 4, ngunit wala itong naitulong sa sitwasyon at habang tumatakbo ay nasagasaan niya ang isang leon, nakakuha siya ng 12 puntos ng karanasan at dahil sa kanyang titulong naglalakad na itlog, umakyat ang level niya mula 1 hanggang 3. Patuloy siyang nakakabangga ng iba't ibang nilalang kaya't tumaas ang level niya mula 3 hanggang 8, nang makita niyang tumaas na ang kanyang mga estadistika at naging mas kumpiyansa siyang kayang talunin ang gagamba, kaya huminto siya at sinuri ang mga kakayahan nito. Isa sa mga nakita niya ay dobleng lason na hindi niya alam kung ano ang epekto, nagpasya siyang gumamit ng pinakamalakas na hininga kaso gumamit din ng lason ang gagamba, umiwas ang bida at kahit may resistance siya sa lason ay sumakit pa rin ang kanyang lalamunan. Napansin niyang hindi gumagalaw ang gagamba kaya't inisip niyang hinihintay lang nitong umepekto ang lason, pero alam niyang hindi ito uobra dahil sa kanyang resistance kaya nagkunwari siyang tinamaan para mapalapit ang gagamba. Nang tumalon ang gagamba ay agad niyang pinakawalan ang kanyang hininga at sa isang malakas na atake mula sa itaas ay natalo niya ito,
dahilan upang tumalon ang level niya mula 8 hanggang 14. Natuwa ang dragon dahil sa kanyang tagumpay, ngunit mas mahalaga para sa kanya ang makuha ang kakayahang mag-transform bilang tao at ipinaalam ng sistema na ang baby breath ay tumaas mula level 2 patungong 3, at nakakuha rin siya ng kakayahang buntot ng dragon dahil sa huling atake. Magaganda ang lahat ng ito ngunit wala pa rin ang inaasam niyang human transformation, nadismaya ang bida at naniwalang parang niloko siya, pero posible raw na may kailangan pa siyang matutunan para makuha iyon. Pagsapit ng gabi ay bumalik siya sa leon na kanyang nasagasaan at sa daan, nakakita siya ng isang kuweba at nagtanong kung may tao ngunit nang walang sumagot ay pumasok siya, doon ay kinain niya ang karne pero hindi siya lubusang nasiyahan. Kaya pinatakan niya ito ng ilang patak ng mga prutas na nahanap niya, na nawala ang lasa ng dugo at naging medyo maanghang at matapos kumain, naisip niyang maaaring gawing base ang kuwebang iyon. Habang iniisip ang mga detalye ay nag-abiso ang sistema na nakakuha siya ng titulong Panginoong Chef, na nakapagpaasiwa sa kanya na para bang may nanunood sa bawat galaw ng kanyang buhay at kalaunan ay nakahiga siya para magpahinga. Iniisip kung maaari siyang maging sikat sa mga taga-nayon at turuan sila ng lutong bahay, kaso dahil alam niya ang itsura niya ngayon ay agad niyang isinantabi ang ideya at iniisip pa nga na baka hindi na siya makilala ni Maria sa kasalukuyan niyang anyo. Galit na galit siya at isinisi sa sistema ang lahat dahil binanggit nito ang human transformation pero hindi naman ibinigay, sumigaw siya sa langit at hinihingi na ibigay na sa kanya iyon dahil ayaw niyang mag-isa habang buhay. Samantala sa nayon ng mga tao ay may nakausap si Maria na isang matandang lalaki na nagsabing may nakita raw siyang isang nilalang sa may lawa sa labas ng nayon, naintriga si Maria kaya hiniling niyang ikwento pa ito na kahit lasing ang matanda. Detalyado niyang ikinwento na nangingisda siya noon nang bigla niyang makita ang isang nilalang sa pagitan ng mga puno, payat at mukhang bangkay ito na parang zombie at naglalakad papasok sa kagubatan habang may binubulong. Hindi siya pinaniwalaan ng iba at iniisip na imagination lang iyon dahil sa kalasingan, ngunit iginiit ng matanda na totoo ang nakita niya at hindi raw siya uminom kahit isang patak ng alak noong araw na iyon at naging mausisa si Maria. Napansin ito ng isang lalaking blonde at ipinapaalala sa kanya na hindi niya kasalanan ang pagkamatay ng dalawang adventurer, pinapakalma siya ni Miriam at umalis na lamang at pagbalik niya kay Mariel, ikinwento niya ang narinig at sinabing papasok siya sa kagubatan. Mariing tinutulan ito ng elf at binanggit kung buhay pa talaga ang nilalang, dapat ay bumalik na ito sa nayon at sinabi ni Maria na hindi siya sigurado at iminungkahi niyang bumuo ng mga grupo kasama ang mga taga-nayon para hanapin ito. Tinanggihan ito ni Mariel at malinaw na sinabing ayaw niyang isusugal ang buhay ng kahit sino. Kumalma si Maria kaya sinubukan siyang aliwin ni Mariel sa pagsasabing tatawagan niya ang guild para imbestigahan ang kaso. Tinanggap ito ni Maria at humingi ng paumanhin sa pagmamadali na kahit hindi pa rin lubos na kumbinsido si Mariel, samantala ay bumalik tayo sa ating bida na patuloy na nagpapalakas para tumaas ang level. Sa sandaling iyon ay nakasalubong niya ang isang halimaw na parang tipak ng tubig, sinubukan niyang tingnan ang mga estadistika nito ngunit nabaluktot ang kanyang paningin at sumakit ang ulo niya. Nag-abiso ang sistema na ang skill na tingnan ang estadistika ay hindi pa kayang magbigay ng eksaktong impormasyon sa level 3, ngunit tumaas na ito sa level 4 kaya't nakita niya ang estadistika ng halimaw sa loob lamang ng ilang segundo, na lalo pang nag-iwan sa kanya ng kalituhan. Sa sandaling iyon ay gumalaw ang likido papunta sa kanya, ang dragon ay nag-aalala pa rin na nagkukubli sa likod ng isang puno subalit naalala niya ang mga estadistikang nakita niya, at hindi naman ganoon kahanga-hanga ang mga numero. Gayunpaman ay mas pinili pa rin niyang iwasan ito at dumaan sa ibang direksyon at habang naglalakad, may nakita siyang tila isang uri ng palayok at naisip niyang maaaring magamit ito at sinubukan niya itong hawakan, ngunit bigla itong tumalon sa kanyang mukha. Hindi pala ito palayok kundi isang halimaw na banga na may ranggong D at nang makita niyang isa lamang itong pagong, sinuntok ito ng dragon gamit ang suntok ng dragon subalit halos 1 puntos lang ang nabawas sa buhay nito. Sinubukan pa nitong atakihin gamit ang buntot pero gumaling ito nang gamitin ang pahinga, dahil hindi ito lumalabas sa kanyang baluti at naisip ng dragon ang isang mas magandang ideya at itinapon ito mula sa bangin. Dahil dito ay nakakuha siya ng 36 na puntos ng karanasan at dahil sa kanyang titulong naglalakad na itlog ay binigyan siya ng karagdagang puntos, kaya mula antas 14 na ay umakyat siya sa antas 15 pero kasabay nito ay nakuha rin niya ang titulong hari ng kababaan.
Sa sandaling iyon ay may lumitaw pang ibang mga halimaw na banga na naaakit ng sigaw ng naunang pagong, pinagsama-sama nila ang kanilang mga sarili at bumuo ng isang tore subalit hinawakan ng dragon ang pinakahuli at ibinagsak ito sa iba, kaya nakuha niya ang kakayahang meteorite. Nakakuha rin siya ng 574 na puntos ng karanasan at kasama ang karagdagang puntos, kaya mula antas 15 ay bigla siyang umabot sa antas 30 at ang kakayahan niyang lumipad ay umakyat sa antas 2, at ang kakayahang makita ang estadistika ay umabot sa antas 5. Dahil dito ay napagtanto niya na mas kapaki-pakinabang ang paglilipol ng mga grupo ng kalaban, bago siya umalis ay kumuha muna siya ng isang pagong mula sa palayok upang itabi bilang pagkain. Sa sandaling iyon ay napansin niya na kahit tumaas ang kanyang antas, hindi pa rin niya nakuha ang kakayahang magbago sa anyong tao at 2 na lamang ang natitirang antas bago siya makapag-evolve, bigla niyang narinig ang mabibigat na yabag mula sa kagubatan. Lumapit siya at nadiskubreng isa itong oso pero may kakaiba rito, kaya minabuti niyang tingnan ang mga estadistika nito at nalaman niyang ito ay isang halimaw na tinatawag na Kleber na isang halimaw na may mataas na rango, isang nilalang na gawa sa lupa. Ito ay malakas at may mataas na kakayahang magpagaling at naunawaan ng bida na pareho sila ng rango, dahil dito ay naisip niya kung mayroon ba siyang kakayahan upang labanan ito at bukod doon, naisip din niya ang materyal na pinagmulan nito. Dahil ito ay gawa sa putik o luwad na maaari niya itong mahulma at patigasin upang gumawa ng mga bagay tulad ng mga sisidlan at banga para sa kanyang lungga, sa isiping ito ay nakita natin siyang naghahanda ng maingat. Umakyat siya sa sanga ng isang puno at nang makakita ng tamang pagkakataon ay bigla siyang sumugod, ngunit nakapag-react ang oso at ipinagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng paghubog ng katawan nito, nagreklamo ang bida at sinabing ang bagay na iyon ay tiyak na hindi isang normal na oso. Bigla itong sumugod sa kanya ngunit naiwasan niya ito gamit ang pag-ikot, nagawa niyang masaktan ang oso at halos kalahati ng buhay nito ang nabawas at natuwa ang bida. Ngunit biglang naglabas ang oso ng isang sigaw na nagpapagaling. Nang makita niyang may ganitong kakayahan ang kalaban ay napaisip ang dragon kung ano ang dapat niyang gawin, naisipan niyang gamitin ang kakayahang meteorite kaso nag-alinlangan siya kung kaya niya itong iaangat ng ilang metro, kaya wala siyang magawa kundi magpatuloy sa pag-ikot at paulit-ulit na saktan ito. Sa ganitong paraan ay patuloy niyang binabawasan ang buhay ng oso. Pero bigla ay naglabas ang oso ng isang napakalakas na sigaw na nagpapayanig sa buong kagubatan, kasabay nito ay nabuo ang isang malakas na bagyong buhangin na tuluyang tumakip sa kanya. Nang humuhupa ito ay lumitaw ang bago nitong anyo na isang oso na may baluti at puno ng matutulis na tinik, nawala ng gana ang bida at sino ang makakaalam kung ngayon ay hindi na niya magagamit ang kakayahan niyang umikot. Habang iniisip niya ito ay napansin niyang kaunti na lamang ang natitira niyang MP. Sa sandaling iyon ng kanyang pagka-distract ay binato siya ng oso ng isa sa mga tinek nito, naiwasan ito ng bida at doon niya napansin ang isang kakaibang katangian. Nagpa siyang subukan ang isang bagay at pinunit niya ang isang braso nito, at dito niya napatunayan na ang luwad ay lumalambot kapag malayo na sa katawan at dahil dito, hinulma niya ito bilang isang bola at pinapainit sa napakataas na temperatura gamit ang kakayahang meteorite kaya tuluyan niyang natalo ang oso. Matapos mapabagsak ang oso ay inabisuhan siya ng sistema na nakatanggap siya ng 300 na XP dahil sa kanyang titulong naglalakad na itlog, at kasabay nito ay umakyat siya ng 3 antas at ito ay ikinagagaan ng loob ng bida. Pagkatapos nito ay idinagdag ng sistema na nakakuha siya ng bagong kakayahan na tinatawag na kanweses. Medyo nagtaka ang bida dahil ganoon ang itinuring sa kanya ng sistema, ngunit naengganyo siya sa pag-iisip na sa wakas ay mayroon na siyang luwad. Pagbalik sa kanyang lungga ay iniwan niyang niluluto ang luwad at lumabas upang maghanap ng pagkain. Sa kagubatan ay nakakita siya ng mga kakaibang kabute pero nang marinig niyang may lason ang mga ito, itinapon niya ang mga iyon. Nakakita rin siya ng isang medyo malaking halaman at alisin na sana niya ang estadistika nito, ngunit bigla itong gumalaw at sinubukan na umatake sa kanya at di umatras ang munting dragon at agad niya itong pinutol. Inabisuhan siya ng sistema na ito ay isang bihirang halaman na kumakain ng mga hayop, gayunpaman ay hindi nito kayang kainin ang asin na naiipon sa maputlang bahagi nito, dahil kailangan ng dragon ang asin sa pagluluto ay kinuha niya ito. Lumipat naman tayo kay Miriam at habang naglalakad siya sa kagubatan, naalala niya ang sinabi ni Maria na hayaan na lamang ang guild ang magsiyasat kaso dahil sa patotoo ni B na may nakita siyang dalawang naglalakad,
nagpasya siyang hanapin ang mga ito dahil nakakaramdam siya ng pagkakasala. Sa sandaling iyon ay may lumitaw na isa na namang-uod pero agad niya itong pinatay gamit ang isang bola na apoy, at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay ng mas mahinahon at pagkatapos nito, bumalik tayo sa dragon na kasalukuyang nakatingin sa isang champi na halimaw na may ranggong D. Kapag lumaki ang mga ito ay nagagawa nilang gumalaw at nagiging isang agresibong halimaw, at ang lasa nito ay parang karne at dahil dito ay naisip ng bida na magiging masarap ito sa sabaw at sa sandaling iyon, may nakita siyang mas kakaibang mga kabute. Ang mga ito ay Morotrogia na may napakataas na halaga na kayang magdala ng isang bansa sa kasaganahan o kapahamakan, mayroon itong mga epekto na nagdudulot ng imagination at matinding euphoria at 500 taon na ang nakalipas. Ginamit ito bilang pampasigla na nagbunga ng maraming adik. Ngunit hindi ito pinansin ng bida at sa halip ay sinunog niya ang mga ito at kapalit nito, kumuha siya ng ilang pip eres na may halagang ranggong B at ang mga ito ay napakahalaga at ang presyo ay sinusukat sa ginto, kaya kumuha siya ng marami. Samantala ay nakarating si Miriam sa pinakamapanganib na bahagi ng kagubatan, ngunit dahil sa takot ay nagpasya siyang bumalik at dumaan muna sa nayon at bumalik naman tayo sa bahay ng dragon. Nakakuha siya ng isang kabute na kumikislap at sa wakas ay nakita natin siyang gumawa ng kanyang sopas, na kanyang inilarawan bilang napakasarap at matapos lagyan ng asin at ihain ng maayos ang pagkain, handa na siyang kumain. Ramdam niya kung paano nagsanib ang lasa ng karne at ng sabaw at pagkatapos niyang kumain, nakaramdam siya na para bang bumalik siya sa dati niyang buhay at sa sandaling iyon, inabisuhan siya ng sistema na ang kanyang titulong chef ay umakyat mula antas 1 hanggang antas 2. Binanggit ng dragon na napakahirap kumain gamit ang mangkok na iyon dahil marami siyang natapon, kaya't gagamitin niya ang luwad upang gumawa ng mas malaking mangkok at may kasamang kutsara. Kasabay nito ay gagawa rin siya ng mga ladrilyo para sa isang pader at dahil dito ay nakuha niya ang titulong alfarero o ceramista. Kinaumagahan ay may nakita tayong isang karwahe at ipinaalam ng kotsero sa ilang dalaga na malapit na sila sa kagubatan. Pagbaba nila ay nakita natin ang isang babaeng tao na may kasamang isang kalahating tao, na ipinadala ng isang guild sa kagubatan ng Noah. Bumalik naman tayo sa lungga at sa bagong pagkaing nakuha niya ay sinimulan niyang hiwain ang karne at balatan ang mga lobo. Pagkatapos nito ay tinimplahan niya ang mga ito at iniwan upang patuyuan at matapos gawin iyon, lumabas siya at naglakad na parang mayabang na sinasabing sanay na siya sa mundong ito at pagbalik sa lungga, nakita niyang kinakain ng mga unggoy ang kanyang karne. Kahit na napapalayas niya ang mga ito ay naisip niya ang isang paraan upang tuluyan ng hindi maagawan ng pagkain ng mga maruruming halimaw na iyon, kaya nakita natin siyang mangolekta ng mga lason na kabute at gumawa ng halo kasama ang karne habang kinokolekta ang mga ito. Binanggit niya na halos kaya na niyang matukoy kung ang mga ligaw na halaman ay may lason o wala. Sa sandaling iyon ay napansin niya ang banayad na simoy ng hangin at tinangay nito ang mga talulot ng bulaklak, kaya lumapit siya sa isang napakagandang lugar at namangha sa kagandahan nito. Biglang may lumitaw na isang maliit na nilalang sa kanyang harapan, sandaling na-hypnosis ang bida dahil sa pagiging kakaiba nito at nang tingnan niya ang mga estadistika, nalaman niyang ito ay isang uri na tinatawag na lasong prinsesa na Serta, na ang mga kakayahan ay puro lason lamang. Namangha ang munting dragon ngunit biglang tumakas ang maliit na halimaw at maya-maya, may isang tulos na bumagsak malapit sa dragon na agad nakakuha ng kanyang atensyon at sinamantala ito ng nilalang, mabilis na kumilos ang bida at pinapalipad ito palayo. Bumagsak ang nilalang sa puno at naglaho habang tumatawa at inakala ng dragon na sumuko na ito, ngunit bigla niyang naramdaman na nagsimulang kumilos ang lason sa kanyang katawan. Nanghina ang kanyang mga pandama at unti-unting lumabo ang kanyang paningin hanggang sa siya ay bumagsak sa lupa, habang iniisip kung bahagi ba iyon ng plano ng nilalang. Unti-unting bumangon ang dragon at humingi ng paliwanag sa boses tungkol dito, ngunit kailangan pa ng mas mataas na antas at muli niyang naramdaman ang sakit at naalala niyang wala siyang nahanap na mga halamang kayang mag-neutralize ng lason. Pero may naalala siya at iyon ay kung susuriin niya ang butiki na iyon na baka may matuklasan siya. Ipinaliwanag ng sistema na ang tinatawag na prinsesang lason ay tinamaan ang kanyang biktima, nilalason ito at umiikot-ikot hanggang sa tuluyang bumagsak ang kalaban. Sa dragon ay pamilyar ang pangalang ito at may titulong hari ng kababaan, idinagdag ng sistema na umiinom ito ng napakalakas na toxin para gawing mas malakas ang lason at ang mga likido nito ay kayang mag-neutralize ng epekto at kung mahuli ito,
ipinagpapalit nito ang sariling buhay kapalit ng lunas. Dahil dito ay naisip ng dragon na hulihin ito habang kaya pa niyang gumalaw, kaya't nagsimula siyang tumakbo at bilang siya ang biktima ay sigurado siyang susunod sa kanya ang butiki at doon niya nga ito nakita, ngunit nang gumugulong siya para maaabutan ito ay gumugulong din ang butiki. Gayunpaman may lamang ang dragon dahil patungo siya sa bangin ng gagamba at doon niya ito mahuhuli. Binanggit ng sistema na ang kanyang paggulong ay tumaas mula level 4 hanggang 5 at mas bumilis ang dragon, ngunit napigilan siya ng isang tulos na gawa sa putik. Namangha ang dragon dahil nagagawa niya ito habang gumugulong, ngunit kailangan pa rin niyang magpatuloy at muli siyang tinirahan ng mga tulos ng butiki ngunit naiwasan ng dragon ang mga iyon. Sinabi niya na napakahusay ng kanyang paggulong at maaari pa niya itong malalampasan, pero hindi ngayong araw at tumalon siya ng malakas at nasunggaban ang maliit na nilalang, ngunit ngayon ay malapit na siyang mahulog sa bangin at tumalon din siya dahil mawawala ang lunas. Gayunman ay muli niyang naramdaman ang sakit at nahilo na siya dahil sa lason, ngunit nagawa pa rin niyang hulihin ito habang sinasabi na ililigtas niya ito anuman ang mangyari. Para makapagpuwersa ay ginamit niya ang baby breath at nagawang mabalutan ng lupa ang paligid. Ngunit nang matamaan ang bahaging may lason ay sobrang sakit nito kaya nawalan siya ng lakas at samantalang ang butiki ay ayos na ayos pa rin, samantala sa ibang eksena ay bumalik si Miriam sa bahay nang hindi pa rin natatagpuan ang dalawa. Bigla niyang narinig si Maria na tinatawag siya at agad siyang lumapit at pinagalitan siya ng elf dahil sa paglalakad sa lugar na iyon. Humingi ng paumanhin si Miriam at tinanong kung hinahanap ba siya. Sumagot ang elf na oo, dahil matagal na raw siyang hindi nakikita sa bahay at nag-alala siya at hiniling niyang malaman kung ano ang ginagawa niya, at binanggit ni Miriam na lumabas lang siya para maglakad at maibsan ang sipon. Pinaniwalaan ito ni Maria at pinapangako kay Miriam na huwag nang pumunta sa gubat. Ipinangako ito ni Miriam kaya tuluyan siyang pinaniwalaan ni Maria at dagdag pa niya na may natanggap siyang balita mula sa guild na paparating na ang mga adventurer sa nayon, kaya sinabi niyang huwag mag-alala. Pagkatapos nito ay hiniling niyang tulungan siya sa pamimili, dahil hindi siya nabisto at nakaramdam ng kaunting ginhawa si Miriam at napabuntong hininga at sa paglipat ng eksena, nagising ang ating bida na litong-lito at naaalala na inatake siya ng makamandag na butiki. Tungkol sa naturang butiki ay nasa harap na niya ito at nang mapansin niya ito, nagulat ang ating bida at agad siyang bumangon upang maghanda sa anumang posibleng pag-atake, gayunpaman ay napansin niya na hindi na mabigat ang kanyang mga braso. Tiningnan niya ang butiki at tinanong kung binigyan ba siya nito ng antidote, tumatango ang butiki bilang sagot at ngumiti pa at nagpasalamat ang ating mabuting bida at habang binubuhat ito gamit ang kanyang malalaking kuko, ipinahayag niyang nagkaroon sila ng mabangis na labanan na tiyak na nagpaunawa sa kanila na sila ay magkatugmang mga kaluluwa. Nagyakapan silang dalawa at inuugoy ng bida ang butiki sa kanyang mga braso at sinabing tunay itong maganda. Pagsapit ng gabi nang makabalik sila sa kuweba at inalok ng bida ang butiki ng kaunti sa niluluto niyang pagkain. Nang ihain niya ito ay napansin niyang masayang tumakbo ang butiki papunta sa pagkain. Natuwa ang bida ngunit habang pinapanood niya itong kumain ay napaisip siya sa katotohanan na wala silang mga pangalan. Sa huli ay binaliwala niya ang isipin na iyon at sabay nilang tinatamasa ang pagkain at nang maubos ang pagkain, napansin ng butiki ang isang barilas na may lason at lumapit ito at nagsimulang kumain at nag-alala ang bida, ngunit naalala niyang lalo lamang nitong pinapalakas ang lason ng butiki. Nang makita niyang hindi ito tumitigil sa pagkain ay napuno siya ng kuryosidad kaya nagpasya siyang tikman din ang kaunti, ngunit nang gawin niya ito ay bumagsak siya sa lupa at namilipit sa sobrang sama ng lasa, dahil dito ay tumaas ang antas ng kanyang resistensya sa lason. Kinabukasan ay nagtulungan silang dalawa upang talunin ang ilang lobo, gumamit ng mahika sa lupa ang butiki habang pinatay ng ating bida ang mga lobo sa pamamagitan ng sunod-sunod na sipa at pagkatapos nito, nagtipon sila ng mga prutas at pinagsaluhan ang mga ito at tinapos ang araw sa pagbabalik sa kanilang tahanan. Sa gabi ay mahimbing silang natutulog ngunit nagising ang ating bida at nakita niyang nasa ibabaw niya ang butiki. Sandali siyang natakot at naalala na nakamamatay ang lason nito kaso nang makita niya itong kalmado, hiniling na lamang niya na huwag siyang kagatin at kinabukasan ay nagpunta naman sila upang mangolekta ng mga berry. Nang ipatikim ng bida ang mga ito sa butiki na bahagya itong nandidiri, inakala ng dragon na normal lamang iyon dahil ang ganitong uri ng prutas ay hindi talaga kinakain ng direkta at bigla namang tumalon ang butiki.
Tinanong ng dragon kung may nakita ba itong maganda at pinapapunta siya ng butiki sa isang kabuteng amoy bulok na karne, isa itong cadavericus na may halagang boss na isang higanteng kabute na kulay bulok at may napakalakas na lason na walang nangangahas kainin. Tinanong ng dragon kung ang lason ba nito ang umakit sa butiki at kung talagang kakainin nito, naglalaway na ang butiki ngunit sinunog ng dragon ang kabute dahil baka bumaho pa ang paligid at pinagalitan siya ng butiki. Ngunit bilang kapalit ay hahanap na lamang ito ng iba pang mga nakalalasan na halaman. Subalit bigla nitong inactivate ang mga tulos na putik at inakala ng dragon na galit ito sa kanya, kaya pinaputokan niya ang mga palumpong at mula roon ay lumabas ang isang halimaw na kahawig ng aso, isa itong dalawang ulong halimaw. Ang ating bida ay napansin na napakataas ng mga stats nito at may mga nakakatakot na kakayahan tulad ng gravity. Hindi siya sigurado kung kaya niya itong talunin kaso dahil alam niyang matyaga ang halimaw at hahabulin sila kapag tumakas, napatingin siya sa kanyang kaibigan. Nang makita nilang pareho ang kanilang iniisip ay nagpasya silang lumaban, aatakehin niya ito upang makuha ang atensyon nito at habang sasamantalahin naman ng kanyang kasama ang pagkakataon para lasunin ito, at pagkatapos ay oras na lamang ang hihintayin. Ngunit pinigilan ng isa pang ulo ng aso ang kanyang suntok at umatras ang dragon at sa sandaling iyon ay gumamit ng mahika ang aso, lumikha ito ng isang bilog sa ilalim ng bida at bumagsak siya at naramdaman na biglang bumibigat ang kanyang katawan, halos hindi na makagalaw kaya't napagtanto niyang ito ay epekto ng gravity. Sumugod ang aso at akala niya ay talo na siya, ngunit biglang inihagis ng kanyang kaibigan ang isang tulos sa asong gumagamit ng mahika kaya't nawala ang epekto ng gravity. Lumipad ang dragon at mula sa itaas ay ginamit niya ang kanyang hininga ng apoy ngunit nang mawala ang apoy, nakita niyang gumagaling na sila. Nainis ang dragon dahil tila lahat ay kayang magpagaling ng sarili at sinuri niya ang tungkulin ng bawat ulo, ng galit na ulo para sa pisikal na atake at ang umiiyak na ulo para sa mahika at sa sandaling iyon, muntik nang gamitin ng umiiyak na ulo ang gravedad. Tumakbo ang dragon upang pigilan ito ngunit kinagat siya ng galit na ulo. Gayunpaman ay ginamit niya ang kanyang kamao ng dragon at hinahataw ang bibig ng umiiyak na ulo at dahil dito, nakalapit ang butiki at nagawang lasunin ito. Kumalat ang lason sa katawan nito subalit tumawa ang umiiyak na ulo, napagtanto ng dragon na gumagamit ito ng paggaling ngunit hindi nito kayang alisin ang epekto ng lason, unti-unting bumababa ang mga puntos ng buhay nito at inakala nilang panalo na sila. Kaso may hindi inaasahang nangyari at pinugutan ng galit na ulo ang umiiyak na ulo, nabigla ang kanilang grupo sa nangyari at pinatay nito ang sariling kasama upang mapigilan ang lason at dahil dito, sinabi ng dragon na hinding-hindi siya magiging dragon na may dalawang ulo. Gayunpaman dahil dito ay hindi na sila makakagamit ng mahika kaso nang tingnan niya ang mga estadistika, natuklasan niya ang kasanayang sakripisyo at biglang tumayo ang ulo ng umiiyak na aso upang isama sila sa kamatayan nito. At unang tinarget ang butiki. Naiwasan ito ng butiki at tumakbo ngunit hinabol pa rin siya ng ulo. Gustong tumulong ng dragon pero hinaharangan siya ng galit na ulo at wala ng ibang pagpipilian ay nagsimulang lumaban ang bida. Sinuntok niya ito at umiwas at nagawang ihagis ito mula sa itaas. Kinuha niya ang ulo at ibinagsak ito sa lupa gamit ang pagdurog dahilan upang mabaon ito sa lupa. Ipinaalam ng sistema na ang pagdurog ay tumaas mula level 1 hanggang level 2. Kaso kailangan na niyang puntahan ang kanyang kaibigan. Habang papunta siya ay naalala niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan at naisip na ito ang una niyang naging kaibigan, nanalangin siya na ayaw na niya ng anyong tao at ang nais lang niya ay maging ligtas ito. Pagdating niya sa lugar ay nakita niya ang paligid na puno ng dugo at inisip ang pinakamasama, nagmakaawa siyang magpakita ito at sa sandaling iyon, lumabas ang butiki mula sa mga palumpong na lubhang sugatan. Nanlumo ang dragon nang makita siya sa ganoong kalagayan at sa mismong sandaling iyon, muling lumitaw ang masamang nilalang at sinubukan na atakihin ang butiki, ngunit agad na namagitan ang ating bida at pinaghahati-hati ito ng walang awa. Pagkatapos nito ay binuhat niya ang butiki at sinabi niyang laking ginhawa na makita itong buhay pa, habang niyayakap niya ito ay ipinaalam ng sistema na nakatanggap siya ng mga puntos ng karanasan. Galit na galit ay sinigawan ng dragon ang sistema na tumahimik. Ngunit bigla niyang narinig na nakatanggap siya ng kakayahang human transformation at nalito ang ating bida at hindi niya napigil ang tanungin kung seryoso ba iyon. Sa paglipat ng eksena ay natapos na ni Miriam ang paglilinis sa bahay ni Marie bilang paghahanda sa mga bisita,
Medyo nausisa siya at naisip kung ano kaya ang itsura ng mga ito at sinabi ng elf na malalaman niya rin iyon sa lalong madaling panahon. Napansin ni Miriam ang isang aklat at ipinaliwanag ng elf na tungkol ito sa mga halimaw at inakala niyang magugustuhan iyon ni Miriam. Dahil dito ay humingi si Miriam ng pahintulot na basahin ito at nang buksan niya ang aklat ay nakita niya ang iba't ibang uri ng halimaw na may mga paglalarawan, ngunit nakasulat sa isang sinaunang wika at ipinaliwanag ng elf na ang mga halimaw na rango F ang pinakamahina na kahit siya ay kaya ring talunin. Kasunod nito ang mga rango D na mas malalakas at tanging mga sinanay na adventurer lamang ang kayang lumaban sa kanila, pagkatapos nito ay ang mga halimaw na mas mataas sa rango B, na tanging mga bayani at mga santo lamang ang nakakatalo. Habang pinag-uusapan nila ito ay dumating sa nayon ang dalawang adventurer at nagpatuloy ang usapan. Tinanong ni Miriam kung anong rango ang dragon na bato at sumagot ang elf na ayon sa aklat, ito ay rango C. Gayunpaman ay narinig niyang maaari itong lalong lumakas sa pamamagitan ng ebolusyon, at kaya nitong madaling patayin ang kahit sinong karaniwang tao at idinagdag niya na iyon ang dahilan kung bakit palagi niyang sinasabi sa kanila at sa buong nayon na huwag kailanman pumasok sa gubat. Nakayuko na sinabi ni Miriam na naiintindihan niya ito at matapos iyon, ilang sandali silang nanahimik at sinabi ni Marie na tila dumating na sila, bumukas ang pinto at nakita ang dalawang adventurer na dumating kanina. Ngayon sa kagubatan, tinanong ng semi-tao na adventurer si Meltia kung bakit siya tumanggap ng isang C-rank na trabaho na kahit sumama siya rito, dahil ang mga misyon na ganitong rango ay medyo mahirap at dapat sana ay naghintay muna sila ng mas marami pang miyembro. Sumagot si Meldia na mas madali kung siya lang ang pupunta at sinabihan siya ng semi-tao na huwag maging masyadong kumpiyansa, o iniisip ba niya na mas mabilis siya dahil isa siyang aso, o mas gusto ba niyang mauna siyang mamatay. Ipinaliwanag ni Mel na hindi naman talaga nila kailangang pumatay ng halimaw, kundi maghanap lamang ng isang tao kaya't hindi niya ito itinuturing na mapanganib at dito sila nakarating sa bahay ng Elfa. Nagpakilala si Mariel at hiniling kay Miriam na umalis muna sandali. Inamin niya na ayaw niyang malaman nito ang tungkol sa misyon at ikinwento niya ang nangyari kay Das, kahit siguradong patay na ito at gusto lang niyang maghanap sila upang tumigil na si Miriel sa paghahanap sa kagubatan. Sa madaling salita ay kailangan nilang maghanap ng isang bagay na magpapatunay sa pagkamatay nilang dalawa, kaso magiging problema kung hindi nila makita ang bangkay dahil maaaring humahaba ang mga araw ng paghahanap. Samantala, nilagyan ng dragon ng ilang halamang gamot ang kanyang kaibigan upang mas mabilis itong gumaling at nang makita niyang natutulog ito, bumalik siya sa kagubatan at sa ngayon ay susuriin niya ang kanyang mga estadistika at pagkatapos ay magle-level up siya, at nakita niyang mayroon na talaga siyang kakayahang magbago sa anyong tao. Bago niya ito gamitin ay lalayo muna siya sa kuweba upang hindi sila maguguluhan, at nagsisinungaling siya sa sarili na ayaw niyang pumunta sa bayan para makita si Miriam at huminto siya at iniisip kung paano niya nakuha ang kakayahang iyon nang akala niya ay hindi na niya ito gusto, pero ngayon ay iniisip niya kung ano ang gagawin kapag nagbago siya. Sa isang banda ay ayaw niyang iwan ang butiki na kasama niya, subalit gusto rin niyang mamuhay sa bayan at iniisip niyang maaari siyang magpapalit ng lugar bawat 3 araw. Gayunpaman ang pagkakaroon ng kapangyarihang makuha ang tiwala ng mga tao ay kahanga-hanga na. Lalong nasasabik siya at umaasang magiging isang napakagwapong lalaki o isang napakaseksing babae, maaari niyang isipin iyon buong araw ngunit nagpasya siyang gamitin na ito ngayon. Nagsimulang magbago ang kanyang katawan at bigla itong nahubog hanggang makita niya ang sarili sa refleksyon at napansin niyang napakapangit niya, mas pangit pa kaysa sa batang dragon ng salot at humingi siya ng paliwanag. Gayunpaman ayaw itong ibigay ng banal na tinig dahil kulang pa rin siya sa level at nagreklamo ang dragon at hiniling na ibalik ang kanyang excitement. Nang suriin niya ang kanyang mga estadistika ay napansin niyang mabilis na nauubos ang kanyang MP at dahil sa pagkadismaya, bumalik siya sa kanyang normal na anyo. Samantala ang grupo ng mga adventurer ay patuloy na pinapatay ang mga halimaw sa kagubatan. Pagsapit ng gabi ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap kay Dusk ngunit wala silang nakitang anumang bakas niya. Bigla silang nakakita ng isang kuweba at doon ay napansin nila ang dalawang seramika na kumakatawan sa isang dragon at isang tao. Naisip nila kung ito ba ay isang uri ng santuwaryo na ginawa ng mga sumasamba sa dragon, ngunit agad nila itong inalis sa isip at sa sandaling iyon ay may isa sa kanila na nakaramdam ng pamilyar na amoy, pumasok sila sa kuweba at natuklasang may nakasabit na karne. Nagdulot ito ng babala sa babaeng kulay ginto ang buhok,
At sinabi niyang sisilipin niya ito at pagpasok niya ng mas malalim ay natuklasan niya ang lungga. Napansin niyang maliwanag ito dahil sa mga kabute na nagbibigay liwanag, at sa isang mangkok ay may mga pulang prutas na kilala bilang pulang ginto. Sa sobrang tuwa ay naisip ng semi-tao na kumuha ng kaunti para dalhin, gayunpaman ay pinigilan siya ng kawal at nagbabala na maaaring ang lugar na iyon ay malamang hideout ng mga bandido at maaaring mapunta sila sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa mismong sandaling iyon ay lumitaw ang butiki at agad nag-alerto ang mga babae. Inutusan ng blonde na babae na huwag lumapit kung hindi ay maaari silang mamatay sa lason nito, samantala ay tumakbo ang butiki upang hanapin ang ating bida. Makikita natin ang nasabing bida na nag-iisip kung ano ang gagawin, dahil nakita niya silang pumasok ngunit kung magpapakita siya ngayon ay maaari niya silang matakot at magdulot ng labanan, kaya't naisip niya ang magandang ideya na gamitin ang kanyang kakayahang magbago sa anyong tao at umaasang iisipin nilang isa lamang siyang kakaibang aso. Matapos gawin iyon ay lumapit siya sa kanila at bumati ng natural, gayunpaman ay natigilan sila sa takot nang makita siya dahil sa kanilang pananaw na isa siyang halimaw na dragon at agad silang natataranta, subalit pinapakalma sila ng blonde na babae. Pagkatapos ay tumalon ang semi-tao at hinahampas ang bida ng isang mabigat na palo na nagpapalipad sa kanya, tinapos siya ng kawal gamit ang kakayahan at nang makita nilang kapos na sila sa mana ay iniutos ang pag-atras. Sa ganitong paraan ay tumakbo sila palabas ng lugar at iniwan ang ating bida na malungkot at tanggap na mag-isa na lamang. Matapos silang makalayo ng sapat mula sa kuweba ay inisip nilang ligtas na sila at ipinahayag ng kawal ang kanyang pagkalito sa nakita niyang dragon ng salot sa lugar na iyon. May nagtanong kung ano ang gagawin nila, kung babalik ba sa bayan at maghihintay at sumagot ang blonde na babae na oo at iminungkahi na kakailanganin nila ng mas maraming tao upang masiyasat ng mabuti ang sitwasyon. Sa ganitong kaso ay tinanong ni Yuno kung tatawagan ba nila ang dati nilang grupo. Sumagot ang blonde na babae na oo kaya't inirekomenda niyang umalis sila agad sa kagubatan. Kinabukasan ay nagising ang ating bida mula sa isang maayos na pahinga at lumabas siya ng kuweba at kumuha ng kaunting karne, ngunit nadismaya siya dahil kahit nakuha na niya ang anyong tao ay binugbog siya ng mga babae habang kumakain siya ng kanyang maliit na piraso. May naisip siyang plano at pumunta siya sa kanyang kaibigan upang humingi ng isang bagay. Ikinwento niya ang tungkol sa mga unggoy na nagnanakaw ng kanyang pagkain, kaya nais niyang lasunin ang kagubatan upang lumayo ang mga ito at gusto niya ng malakas ngunit walang amoy na lason. Pumayag ang butiki at iniluwa ang kanyang lason sa isang garapon at gamit ito, isinasabit niya ang karne na may lason ngunit walang lumitaw na unggoy hanggang sa dumating ang isang grupo at ang isa sa kanila ay nag-agaw buhay dahil sa kinain na karne. Dito nakialam ang dragon at isa-isang sinuntok ang bawat isa, gayunpaman ay bumuo ng form ang mga ito subalit mayroon ding sariling koponan ang dragon at mula sa itaas ay naghagis sila ng mga patpat na parang sibat. Sa sandaling iyon ay may isang unggoy na sumisipol at tumawag ng isang higanteng unggoy na humarap sa ating dragon. Ang mga estadistika nito ay kapareho ng sa kanya at maliban sa isang kakayahan na nagpapalakas sa kanyang koponan. Nais tapusin agad ng bida ang laban gamit ang kanyang hiningang apoy, kaso gumawa ng pader na lupa ang mga unggoy at isa-isa silang sumugod upang umatake, napansin ng dragon na mas bumilis sila. Pinrotektahan siya ng kanyang kaibigan kaso may isang humawak sa kanya mula sa likod at tumakbo papalapit ang alpha. Hinarang ito ng butiki ngunit nahuli siya at inihagis palayo at nakawala ang dragon at nasalo siya, pero hindi na niya kaya kaya't humingi siya ng impormasyon tungkol sa mga unggoy sa banal na tinig. Ang higanteng orangutan ay isang halimaw na may mas mataas na ranggo, isa itong ebolusyon ng maliliit na unggoy na lumaban at tinalo ang dating alpha upang maging pinuno at para sa kanila, ang pag-evolve sa pamamagitan ng mga labanan ay isang sagradong bagay. Marunong din sila ng suportang mahika upang tulungan ang kanilang angkan at hindi gaanong nakatulong ang impormasyong ito sa dragon, gayunpaman ay naalala niyang mayroon siyang kakayahang telepathic na komunikasyon kaya't maaaring makipag-usap siya. Kumuha siya ng isang unggoy mula sa hanay upang makinig ito at tumigil ang orangutan, kinausap niya ito sa pamamagitan ng telepatiya at sinabing alam niya ang kanilang mga kakayahan at binanggit ng dragon na mamamatay ang unggoy dahil sa lason, ngunit maaaring bigyan ito ng antidote ng kanyang kaibigan. Kapalit nito ay kailangan silang payagan na umalis at para sa orangutan, hindi ito isang opsyon dahil napakalaki nilang banta upang balewalain kaya't kailangan silang lipulin kahit may sakripisyo. Sumagot ang dragon na kung pareho silang lalaban ng buong lakas ay walang makakaligtas.
Sumagot ang Alpha gamit ang moto ng kanilang angkan na alisin ang mahina at hayaan silang mamatay. Sa ganitong paraan siya umakyat sa trono at nag-isip ang dragon ng ibang solusyon at hinamon ito sa isang duelo. Nagulat ang unggoy at ipinaliwanag na sa kanilang mundo, ang mga duelo ay nagaganap lamang kapag may alitan sa pagitan ng mga angkan o kapag napapalitan ang isang alpha at wala pang nangyaring ganito ngunit maaaring gumana. Pagkatapos ng lahat ay maaari pa ring ipatupad ang kanilang mga patakaran kahit laban sa ibang uri, basta't sila ng butiki ay ituturing na sariling angkan at pinagtibay ito ng dragon sa kasong iyon at agad tinanggap ng unggoy ang hamon. Habang ginagamot ng butiki ang lason ng unggoy, may isa pang humuhuli sa kanya matapos niya itong tapusin at hiningi ng bida na malaman kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng unggoy na ginagawa nila iyon upang hindi siya makialam sa kanilang duelo, at ipinangako na palalayain siya kapag natalo na ang dragon at pagkatapos nito ay nagharap ang dalawa. Unang umatake ang unggoy gamit ang malalakas na suntok na nagbigay lamang ng pagkakataon sa bida na magdepensa, dahil wala siyang pagkakataong umatake at gumugulong ang dragon upang makakalayo at sinisita siya ng unggoy, nilinaw na hindi iyon tunay na pakikipaglaban at isa itong insulto sa kanila. Alam niyang hindi niya maaaring ipagpatuloy iyon kung hindi ay maaaring mapahamak ang butiki. Kaya nagpasya siyang gumanti at tumalon siya ng mataas at bumagsak sa ibabaw ng unggoy, hinahampas ito gamit ang kanyang buntot. Sunod-sunod siyang nagbitaw ng mga suntok na nagpapagulat sa unggoy at nang lumayo siya upang suriin ang pinsala, natuklasan niyang isang katlo na lamang ang natitirang buhay nito at dahil dito ay muli siyang sumugod. Gayunpaman sa sandaling iyon ay pumasok ang unggoy sa ibang estado at tuluyang naitaboy ang bida. Hinilaan ang lahat ng kanyang MP sa bilis at pagkatapos nito ay umatake ito at bahagyang naiwasan ng dragon ang mga suntok at sinubukan na sunugin ito. Subalit walang naging epekto ang apoy at pinabagsak siya ng kalaban sa isang suntok at dahil sa kanyang bilis, inatake siya nito mula sa iba't ibang direksyon at napagtanto ng dragon na masyadong mabilis ang kalaban, kaya nakaisip siya ng paraan. Naglabas siya ng isang malakas na ugong at hinamon ang unggoy na lumaban ng harapan. Kung hindi ay isa itong duwag at nainsulto ang kalaban at tinanggap ang hamon, pareho silang sumugod at nagpalitan ng mga suntok. Pagkaraan ng ilang sandali ng labanan, pareho silang pagod at nagpasya ang laban sa isang huling suntok na tanging ang dragon lamang ang tumama na nagpapadapa sa unggoy sa lupa at ipinahayag ng bida ang kanyang tagumpay, ngunit mula sa ibaba ay gumanti ang unggoy ng isang huling suntok na nagpabagsak din sa dragon. Unti-unting nawalan ng malay ang ating bida at doon ay lumapit ang butiki, ngunit ang narinig na lamang niya ay ang informal na abiso ng sistema tungkol sa kanyang mga nagawa at bago tuluyang mawalan ng malay. Nang magising siya ay muli niyang natagpuan ang sarili sa kuweba kasama ang itim na butiki, nalilito at inaalala niya ang nangyari sa laban nila laban sa boss at agad niyang sinuri ang kanyang mga estadistika at nadiskubre niyang tumaas ang kanyang level. Tinanong niya ang butiki kung nanalo ba siya at kinumpirma ito ng butiki at pareho silang nagdiwang sa pamamagitan ng yakap. Pagkatapos nito ay tinanong niya kung paano siya nadala pabalik sa kuweba. Hindi sumagot ang butiki at tumingin lamang sa isang direksyon. Sa sandaling iyon ay nakita nila ang apat na unggoy na nagdiriwang. Hindi maintindihan ng dragon ang nangyayari kaya tinanong niya kung ano ang ginagawa ng mga ito roon. May kaba niyang inisip na baka dumating ang mga ito upang ipaghiganti ang kanilang boss. Ngunit nang makita niyang patuloy silang nagdiriwang ay naunawaan niyang kinikilala siya ng mga ito bilang kanilang bagong pinuno, upang makasiguro ay muli niyang sinuri ang kanyang mga estadistika at doon niya nakita na siya nga ang naging bago nilang boss. Samantala ang butiki ay nasa depensibong posisyon kaya't pinakalma siya ng dragon at sinabing mga tagasunod na nila ngayon ang mga ito, bagay na hindi gaanong ikinatuwa ng butiki at makalipas ang ilang sandali, lumabas sila at nakita nilang maraming prutas ang tinipon ng mga unggoy. Nagulat ang dragon, habang ang butiki ay nag-atubili ngunit kalaunan ay tinanggap din ito ng purihin ng ating bida ang mga unggoy at sabihing kahanga-hanga sila, itinuro ng mga unggoy ang kanyang karne. Pinayagan sila ng dragon na kainin ito na isang bagay na lalong ikinainis ng butiki, habang pinapanood ng dragon ang mga unggoy na masayang kumakain ng kanyang karne, naisip niyang kailangan niyang palitan ang kanyang reserba. Kaya naman nakita siyang naghahanda ng lahat at may isang unggoy na masusing nakatingin sa kanya, tinanong ito ng ating bida kung nag-uusisa ba ito at kung ganoon ay tuturuan niya kaya't nakita natin siyang ginagabayan ang unggoy sa buong proseso ng paghahanda.
Maingat itong nagmasid at nang matapos ang dragon ay sinabi niyang subukan naman nito, kaya nakita natin ang unggoy na puno ng motibasyon at ang ating bida ay punong-puno rin ng pagmalaki at bigla niyang naramdaman ang isang nakakatakot na presensya. Ang itim na butiki pala iyon na mukhang galit ay hindi maintindihan ng dragon kung ano ang problema kaya pinili niyang huwag na lamang pansinin ito, iniisip na marami na siyang kasama sa silid ngayon at inisip niyang kailangan niyang manghuli pa at gumawa ng mas maraming palayok upang paglagyan ng pagkain. Kaya nakita natin siyang winasak ang luwad upang makagawa ng mga palayok. Tinanong ng isang unggoy kung maaari rin ba nitong subukan at napansin ng dragon na may kakayahan sa liksi ang mga ito at mas mahahaba at mas manipis ang kanilang mga daliri, kaya maaaring mas magaling pa sila kaysa sa kanya. Kaya nagpasya siyang turuan ang mga ito kung paano gawin iyon at namangha ang dragon sa resulta kaya iniwan niya muna ang gawain sa kanila habang siya ay nagpapahinga, ngunit nakita niya ang butiki na humahawak din ng luwad at sinabi ng dragon na hindi nito kayang gawin iyon gamit ang mga kamay nito, at umalis ang kanyang kaibigan na umiiyak na at oo talagang napakatanga ng dragon. Maya-maya pa ay binigyan niya ng pala at martilyo ang mga unggoy upang palawakin ang kuweba, ngunit bumalik muli ang butiki at samantala sa isang bar ay ikinukwento ng mga babaeng adventurer na nagpadala sila ng mensahe kina Das at Romina, dalawa pang adventurer upang tulungan sila. Para sa mga semi-human ay hindi pa rin sila makapaniwala na nakatagpo sila ng isang dragon ng salot. Si Aelia ay matagal nang naghinala sa kuweba na iyon kaya't kailangan pa nilang mag-imbestiga at kinabukasan ng umaga, ginigising ng butiki ang ating bida upang ipaalam ang isang bagay. Sinubukan ng dragon na bumangon ngunit ang mga unggoy ay nakayakap sa kanya, kahit gaano siya gumawa ng ingay at hindi sila nagising kaya nagpasya siyang matulog muli, ngunit bigla niyang narinig ang sigaw ng mga unggoy. Nilason pala ng butiki ang isa sa kanila upang magising ang lahat at itinaas pa nito ang daliri na tila iniisip na tama ang kanyang ginawa, ngunit minamadali siya ng dragon na ibigay ang panlunas at pagkatapos nito ay ipinakita ng butiki kung ano ang nais nitong ipakita sa kanya. Dahil wala nang laman ang mga palayok ay ginigising siya nito upang manghuli sila, kaya inaya siya ng dragon na sumama upang gumagaan ang pakiramdam nito at samantala ay ikinwento ni Miria na ilang araw na ang lumipas mula nang dumating ang mga adventurer at pumasok sa kagubatan, kaso mula noon ay wala na siyang nabalitaan tungkol sa kanila kaya't nagpasya siyang hanapin silang mag-isa. Ngayon naman ay binanggit ng dragon na isang level na lamang ang kulang niya upang mag-evolve, kaya mangangalap siya ng karanasan at mga bagay para sa kuweba at tinanong niya ang kanyang kaibigan kung hindi ba ito nasisiyahan, ngunit nanatiling tahimik ang butiki at mukhang malungkot. Tinanong ng bida kung ano ang problema ay itinuro nito ang mga unggoy at sinabing mukhang sila ang mas nag-e-enjoy, iniisip na marahil ay lumakas na ang kanilang attack power dahil sa mga sandata nila at bago magpatuloy, sinabi ng dragon sa butiki na sabihan siya kapag may natukoy itong biktima. Hindi siya pinansin ng butiki at nagpatuloy lamang sa paglalakad at nalito ang dragon at napaisip kung may nagawa ba siyang mali. Sa sandaling iyon ay napansin niyang panay ang lingon ng butiki sa paligid, lumapit siya at tinanong kung ano ang nakita nito. Itinuro nito ang isang direksyon at mula sa likod ng isang palumpong ay lumabas ang dalawang lobo. Inisip ng bida na magandang pagkakataon iyon upang mag-ensayo kaya sinabi niyang maghanda ito, subalit nauunahan sila ng mga unggoy at sa isang sabay na pag-atake ay agad nilang napatay ang dalawang lobo. Namangha ang dragon sa nakita at tinanong niya ang butiki kung hindi ba ito namamangha rin, ngunit lalo lamang itong nagselos at tahimik na lumayo at samantala ay masyado nang nakapasok si Miria sa kagubatan at nang papabalik na sana siya, may nakita siyang dalawang anino na naglalakad sa pagitan ng mga puno. Hindi na siya nagsayang ng oras at tumakbo upang habulin ang mga ito subalit habang papalapit siya, nawala ang mga ito sa kanyang paningin at sa sandaling iyon ay maraming mga matang nagpakita mula sa dilim, bagay na nagpahinto at nagpatigil kay Miria sa takot. Samantala ay bumalik tayo sa ating mga bida at humingi ng paumanhin ang bida sa butiki dahil hindi niya ito nabigyan ng parehong atensyon tulad ng dati, ipinaliwanag niya na bilang isang pinuno ngayon ay kailangan niyang alagaan ang iba. Nang makita niyang nakinig ito ay nangako siyang sa susunod na manghuhuli sila ay silang dalawa lamang, nakapagtataka kaso natuwa ang butiki at tuluyan siyang pinatawad at habang nagkakaayos sila, sinabi ng dragon na ito ang pinakamahalaga sa kanyang buhay sa ngayon kaya't anuman ang mangyari sa hinaharap ay hindi magbabago iyon. Kaso sa sandaling iyon ay narinig nila ang sigaw ni Miria.
tumayo ang dragon at aksidenteng natulak ang butiki sa lupa at naunawaan niyang nasa panganib ito at nais niyang puntahan, pero nang maalala ang nangyari noong huli siyang nakatagpo ng mas maraming tao, nagpasya siyang huwag isusugal ang lahat. Kaya sinabi niya sa butiki na hintayin siya roon at agad siyang gumamit ng pag-ikot upang makarating sa lugar, pero sumunod pa rin ang butiki at nang makita niyang hindi ito nakinig ay binilisan pa niya, gayunpaman ay ginawa rin iyon ng butiki ngunit sa huli ay bumangga ito sa isang bato. Huminto ang dragon upang tingnan kung maayos ba ito at nang masiguro niyang sapat pa ang buhay nito, iginiit niyang maghintay ito roon subalit nang paalis na siya ay hinawakan siya ng butiki sa buntot upang pigilan, gayunpaman ay humingi ng paumanhin ang bida at iniwan ito at sinasabing hindi siya nagsisinungaling nang sabihin niyang ito ang pinakamahalaga sa kanya. Habang nalulungkot ang kanyang kaibigan ay inihayag ng boses na ang kanyang kakayahan ay tumaas mula level 2 patungong level 3 at ang Malhecker ay mula level 3 patungong 4, samantala ay napapalibutan si Miria ng 4 na lobo. May isang sumugod kaso may umatake sa kanila mula sa malayo at karating lamang ng ating dragon, sa sandaling iyon ay naramdaman niyang hindi siya nakilala ni Miria kaso hindi na iyon mahalaga ngayon, ang mga lobo na ito ay tinatawag na Maha-Wolf at sila ay nasa mababang ranggo. Sa pamamagitan ng kanilang ikatlong mata ay naibabahagi nila ang kanilang nakikita sa kanilang kawan, dahil sa kakayahang ito ay mas nagiging maayos ang kanilang pagtutulungan at pangangaso. Tinanong ng dragon ang kanilang mga estadistika pero sinabi ng boses na kulang pa ang kanyang level. Gayunpaman ay napansin niya ang isang kakaibang estado sa mga lobo at naalala niyang nakakita na siya ng ganoong bagay noon, tumakbo ang mga lobo at ginamit ng dragon ang kanyang kakayahan at nasunog ang dalawa sa kanila. Ang natitirang dalawa ay sumugod ngunit parehong tinamaan at napapabagsak, mula sa malayo ay nakita ni Miria ang lahat at natakot siya sa makapangyarihang dragon. Napansin din niyang ibinubuka nito ang mga pakpak at agad itong isinara upang hindi mailabas ang lason nito. Nakita ng dragon na maayos pa rin ang buhay ni Miria at inisip niyang marahil ay dahil mababa lamang ang level ng kakayahan nito, lumapit siya kay Miria ngunit umurong ito at sinabing huwag siyang lalapit at nalungkot ang dragon dahil tinrato siya na parang isang halimaw. Sinubukan niyang ipaliwanag kung sino siya. Ngunit inabala siya ng boses na nagdagdag ng karanasan kasama ang mga puntos ng ibang kakayahan at dahil dito ay umabot siya sa level 40. Nagpakita ng inis ang dragon at pinapatahimak ang boses at dahil doon ay nakita siya ni Miria na parang noong maliit pa siya, narinig ng dragon na may sinasabi si Miria at napansin niyang gumagawa ito ng mga senyales. Napagtanto niyang iginagaya nito ang ginawa nila noong una silang nagkita. Kaya ginaya rin niya iyon at sabay silang nagsalita ng mga salitang hindi malinaw subalit biglang dumami pa ang mga lobong paparating, tumayo ang bida sa harap ni Miria at hiniling na magtiwala ito sa kanya kaya't umakyat si Miria sa kanyang likod at sabay silang tumakbo palayo. Ngayon ay lumipat tayo kay Mariel, nagsimula ang elfo ng paghahanap sa buong nayon para mahanap si Miriam subalit wala ni isang bakas niya at dahil dito, tinanong siya ni Gregory kung gusto niyang hanapin ito sa kagubatan. Sumagot ang elfo na hindi siya mismo ang gagawa nito. Kasabay nito ay dumating sa lugar ang mga reinforcement ni Meltia at Yuno, tinanong nila kung iimbestigahan ba nila ang kagubatan at sumagot si Meltia na hindi at pupunta muna sila sa nayon para humingi ng pahintulot upang magpatuloy kasama ang kanilang buong koponan, wala nang ibang sinabi at inutusan niya ang lahat na humakbang. Bumalik tayo sa ating bida na tumakas mula sa mga lobo at sa isang punto. Nakarating sila sa mga sirang lupa at nagpasya ang dragon na samantalahin ang lokasyon para makabawi. Iniwan niya si Miria sa likod ng isang bato at matatag na tumayo sa harap ng mga lobo. Sa sandaling tumalon ang mga halimaw, naglabas ang dragon ng kanyang dragon breath at halos lahat ay tuluyang nasunog at may isa pang natira, kaya ginamit ng Prota ang dragon claw upang tuluyan itong tapusin. Nang maging ligtas na sila ay napansin niyang tila sinubukan ng mga ito na umatras at nagtaka siya kung bakit. Bigla siyang inabisuhan ng sistema na naabot na niya ang maximum level at di niya ito pinansin at bumalik siya kay Miriam, ngunit biglang naglabas ng likido ang huling lobo mula sa kanyang ikatlong mata. Sa muli ay binuhat ng dragon si Miria at nagtungo sila sa nayon at sa daan, iniisip ng bida kung tama bang dalhin niya ito sa ganoong anyo dahil baka maulit ang nangyari noon na inatake siya ng walang awa. Iniisip din niya kung bakit nag-iisa si Miriam sa kagubatan, dahil hindi siya naniniwalang hindi nito alam kung gaano iyon kapanganib at sa sobrang pagkadismaya, sinabi niya sa sarili na gusto niya sana siyang tanungin ngunit sa kasamaang palad,
ang hadlang sa wika ay hindi nagpapahintulot nito kaya't naisip niyang dalhin muna siya sa isang ligtas na lugar sa nayon. Habang patuloy niya itong dala ay may sinabi si Miriam at sa pagkakataong ito ay bahagya niya itong naintindihan, natuwa at nasabik siya ng sobra at inisip pa niyang nagpasalamat ito sa kanya na malamang ay totoo. Ngunit ang sandaling iyon ng saya at pag-asa ay naputol nang magsalita ang boses ng sistema at tanungin siya kung gusto ba niyang makita ang evolution tree. Medyo nainis siya pero sinabi niyang titingnan niya ito. Ipinakita sa kanya ang 4 na pagpipilian at nang makita iyon ay nagtaka siya kung bakit walang evolution para sa Plague Dragon na gayong isa na siya nito. Ipinaliwanag ng banal na boses na hindi ito makapagbibigay ng ganitong uri ng paliwanag, ngunit hindi na iyon mahalaga sa ating dragon. Pagod na siya sa kanyang uri kaya't sinabi niya sa sistema na hindi niya pipiliin ang Plague Dragon kahit paman, dahil kung gagawin niya iyon ay hindi na muling sasakay si Miriam sa kanyang likod. Pagkatapos, tinanong siya ng sistema kung gusto ba niya ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa bawat available na evolution at sumang-ayon siya. Sinimulan ng sistema sa una at ipinaliwanag na ito ang Dark Human Drago at isa itong mababang ranggong dragon. Itinuturing itong isang demi-human at ang katawan nito ay nababalutan ng may itim na kaliskis. Hindi masyadong maintindihan ng ating binata kung ano ang magiging anyo niya rito at iniisip niyang baka maging tao siya, pero umaasa sa pinakamasamang posibilidad. Alam niyang masyadong maganda iyon para maging totoo at di siya makapaniwala sa anumang sinasabi ng hangal na boses, dahil sigurado siyang may nakatago na kapalit at malamang ay tama siya. Sunod na ipinakita ng sistema ang ikalawang opsyon at ito ang Rolling Dragon, ang pinakamabilis sa mundo ng mga dragon at sa kanya ay malinaw na ang anyong ito ay gumugulong lamang dahil nasa pangalan pa lang. Pagkatapos ay ipinakita ang ikatlo, ang Small Arc Dragon na isang dragon na may elementong liwanag at may mataas itong katalinuhan at gumagamit ng white magic at nang marinig ito, natuwa ang ating munting dragon. Ngunit alam niyang ang salitang small para sa kanya ay nangangahulugang mas kaunting evolution sa hinaharap, gayunpaman ay hindi na iyon mahalaga at nagustuhan niya ang tunog ng white magic. Sa ngayon ito ang pinakanagustuhan niyang evolution lalo na dahil mas magiging komportable si Miriam kapag siya ang sakay niya at sa huli, ang ika-4 ay tinatawag na Jormungand at ipinaliwanag na ito ay may katawan ito na parang napakalaking ahas, nababalutan ng kaliskis na may nakamamatay na lason at binalaan siya ng sistema na anumang lupang madadaanan ng halimaw na ito ay masisira. Dito natakot ang ating binata dahil alam niyang magiging numero 1 kaaway siya ng sangkatauhan, ngunit dahil abala siya sa sistema ay nakapikit siya habang iniisip kung alin ang pipiliin. Sa sandaling iyon, tinapik ni Miriam ang matigas niyang mukha gamit ang isang daliri at sinubukan niyang may sabihin habang itinuturo ang isang lugar kaya't huminto sila sa isang talon kung saan uminom si Miriam ng sariwang tubig, samantala ay iniisip naman niya ang mga benepisyo ng bawat evolution. Siyempre, agad niyang tinanggal sa pagpipilian ang Jormungand dahil sa malinaw na dahilan at di niya madala si Miriam sa ganoong anyo. Ang Rolling Dragon naman ay gumugulong lang at para sa kanya ay wala itong silbi na parang palabas lang sa circle. Samantala ang Small Arc Dragon ay maaaring mas madaling makisama sa mga tao, at isa pa ay may elementong liwanag ito subalit iniisip din niya ang Dark Human Dragon, dahil baka mas maganda iyon sapagkat isa itong semi-human at marahil ay nasa parehong kategorya ng mga tao. Pero dito niya naisip kung paano siya titingnan ni Miriam kung pipiliin niya iyon, kung paano siya pakikitunguhan ng ibang mga halimaw at iniisip din niya kung tatanggapin kaya siya ng itim na butiki na iyon bilang isang semi-human. Dahil sa lahat ng ito, palakad-lakad siya habang malalim ang iniisip dahil hindi niya alam kung ano ang pipiliin at napansin ito ni Miriam, tinanong niya kung ano ang problema subalit hindi siya naiintindihan ng dragon at nagulat pa siya nang lumapit ito. Sinubukan niyang ipaliwanag na iniisip niya ang kanyang magiging buhay bilang tao. Kaso agad niya itong binawi dahil alam niyang mas mabuting ilarawan ito bilang isang buhay dragon, gayunpaman bigla niyang nasabi kung baka isa itong craft beer. Kung ano-ano ang nasasabi niya sa harap ni Miriam dahil kinakabahan ang kawawa, tumigil siya sa pagbiro at sinubukan niyang humingi ng rekomendasyon tungkol sa kanyang mga evolution, kaso wala ni isang salita ang naintindihan ni Miriam. Dito na siya sumuko sa pagpapaliwanag at nakayuko siyang nagsabi sa sarili na sana ay makahingi siya ng payo kay Miriam tungkol dito. Sinubukan siyang intindihin ni Miriam at gumawa siya ng mga senyales at nagpakilala gamit ang kanyang pangalan.
Unti-unti ay mas naiintindihan na siya ng dragon, alam niyang dahil ito sa pagtaas ng level ng kanyang kakayahan at ipinakita niya ang iba pang bagay sa paligid at binanggit ang mga ito sa kanyang sariling wika. Naglaro sila sa tubig hanggang sa maging gabi, at ang kanyang kakayahan sa wikang Griego ay tumaas mula level 2 hanggang level 3 at mas malinaw na ang kanyang pag-unawa, at habang papalubog ang araw ay umupo sila. Ikinwento ni Miriam na maraming beses na siyang pumunta sa kagubatan na ito nang hindi alam ni Mariel, dahil hinahanap niya si Dos at nang marinig ito ay naalala ng ating binata na si Dos ay pinatay ng maliit na rock dragon, dito ay pumulot siya ng ilang halaman at inayos ito na parang mahabang buhok. Napagtanto ni Miriam na kilala ng dragon si Ginoong Dos kaya't naunawaan niyang ang dragon na ito ang siyang nagligtas sa kanya noon, kaya agad niya itong niyakap ng walang pag-alinlangan. Napakasarap ng pakiramdam ng ating binata sa yakap na iyon kaya sa isip niya ay humingi siya ng tawad sa itim na butiki, dahil iniisip niyang maging isang semi-human at doon ay lumayo si Miriam para hindi siya masakal sa sobrang sweet, tinanong siya kung ano ang kanyang pangalan at doon ay agad napaisip ang ating bida. Pagkaraan ng ilang segundo ay umiling siya bilang sagot na wala, tinanong ni Miriam kung paano niya siya dapat tawagin at nang makita niyang hindi ito tumutugon, humingi siya ng pahintulot na siya na lang ang magbigay ng pangalan. Natuwa ang ating bida at hiniling na sana ay gawin nga niya iyon, syempre ay hindi naintindihan ni Miriam ang kanyang sinabi pero sa mga kilos nito ay nakakuha siya ng ideya, kaya ang wifu ay nagsimulang mag-isip ng isang pangalan batay sa kanyang anyo at determinasyon. Nagpasya siyang tawagin siyang Ilusya at ito ang pangalan ng isang bulaklak na gusto niya, nagustuhan ng ating bida ang pangalang iyon, kaya sinabi niya sa sarili na balang araw ay hahanapin niya ang bulaklak na iyon. Biglang tinanong siya ng sistema kung nais ba niyang kumpirmahin ang kanyang bagong pangalan, ilang segundo itong pinag-isipan ng dragon at sa huli ay nagdesisyon siya at sa ganitong paraan, kinumpirma ng sistema ang kanyang bagong pangalan bilang Ilusya. Sa sandaling iyon ay puro saya ang nararamdaman ng ating bida. Ngunit bigla niyang narinig ang malalakas na yabag na umaalingaw-ngaw sa gitna ng kagubatan at nakilala ni Ilusya ang tunog na iyon. Isang napakalaking halimaw ang paparating at agad niyang binuhat si Miriam at tumakbo sila patungo sa nayon upang makapagtago. Habang tumatakbo ay iniisip ni Ilusya kung bakit ito nangyayari at di ba mas malayo ang pugad ng nilalang na iyon. Biglang may isang lobo na humahabol sa kanila. Ginamit ni Ilusya ang kanyang kakayahan upang makita ang estadistika nito at natuklasan niyang may kakayahan itong tumanggap ng enerhiyang mahika, na ibig sabihin ay may kumokontrol dito. Sa isang sandali ay tumalon ang lobo upang umatake, ngunit hinahampas ito ni Ilusya gamit ang kanyang buntot at nawala ito sa daan kaso sa unahan ay may mas marami pa silang nakakasalubong, at sa ibabaw ng isa ay naroon si Dos. Nang makita siya ay sinubukan ni Miriam na kausapin siya at tinanong niya kung bakit siya kasama ng mga halimaw, ngunit hindi ito sumagot at ginamit ni Ilusya ang tingin para makita ang estadistika at natuklasan niyang wala itong kahit anong kakayahan, na labis niyang ikinagulat. Sinubukan pa rin siyang kausapin ni Miriam kaso bigla itong naging marahas at umatake, sa kabutihang palad na block ni Ilusya ang atake at nang makita nilang hindi ito titigil ay agad na gumamit din si Miriam ng apoy na mahika at dahil dito, nagawa nilang pabagsakin si Dos at nabitiwan nito ang bagay na hawak niya. Hindi inaasahan na desperado na sinubukan ni Dos na kunin muli ang bagay, nalito silang dalawa sa reaksyon nito at habang naghahanda silang lumaban muli ay narinig na naman nila ang mabibigat na yabag, napatingin si Miriam at naisip kung iyon na nga ba ang nilalang na iyon. Dito ay napatingin siya kay Dos at napansin niyang may hawak itong itlog ng rock dragon. Tumakbo si Dos at ang mga halimaw patungo sa nayon na parang mga baliw at nagtaka ang ating dragon kung bakit niya ito ginagawa. Sinabi ni Miriam na ang itlog ay mula sa isang rock dragon. Kinabahan ang ating binata at dahil alam nilang kapag nadala ni Dos ang itlog sa nayon, susugod doon ang maliit na rock dragon at agad na binuhat ng ating binata si Miriam at tumakbo. Sa isip niya ay iniisip niya kung sinasadya ba ito ni Dos o kung ito ba ay isang plano ng paghihiganti. Naisip din niya kung bakit nakasakay si Dos sa likod ng mga halimaw at lalo siyang na-stress sa kakaisip. Tumingin siya sa likod at nakita niyang hinahabol pa rin sila ng mga halimaw at tinawag siya ni Miriam sa kanyang pangalan at binanggit ni Ilusya na iwan na siya at magpatuloy siya mag-isa. Siya na raw ang haharap sa mga halimaw at pinakiusapan siyang pigilan si Ginoong Dos. Alam niyang hindi nito kakayanin ang mga halimaw at tinawag niya itong baliw at tumanggi siyang gawin iyon.
ngunit sa isang tapat na tingin ay nakiusap si Miriam na iligtas niya ang nayon at muli siyang tinawag sa kanyang pangalan. Sa huli ay tinanggap niya ang pakiusap at ibinaba niya si Miriam sa lupa, kaso nang atakihin siya mula sa likuran ay gumanti siya at malakas na hinahampas ang mga halimaw at sa isang iglap, tumalon siya at ginamit ang isang malakas na pagyanig na galaw. Napansin niyang may dalawang halimaw na papalapit kay Miriam kaso agad niya itong nilipol sa isang kisap mata, gayunpaman ay may isang halimaw na nagawang sugatan si Miriam at kahit nakitang sugatan siya, sinabi nitong pumunta na siya sa nayon. Ngunit ang ating munting dragon ay nangakong puprotektahan niya ang nayon at siya rin. Malapit sa nayon ay nakarinig si Mariel ng parang isang malakas na ungol at napansin niya ito subalit inisip niyang baka imagination niya lamang iyon, sa ngayon ay kailangan niyang mahanap si Miriam sa lalong madaling panahon. Sa nayon ay narinig nila ang mabibigat na yabag ng Rock Dragon, samantala ang grupo ng apat ay nakatingin sa katawan ng halimaw na kakapatay lamang, habang si Dos ay patuloy na tumatakbo ng napakabilis. Subalit halatang hindi na siya ang dati at makikita ito sa kanyang mapupula na mga mata, na para bang may nalanghap siyang malakas na bagay at hinahabol siya ng Rock Dragon at sa di kalayuan ay may makikitang isang maliit na slime, samantala ang ating bida ay tumatakbo rin ng buong bilis dahil kailangan niyang makarating agad sa nayon. Patuloy na nag-aalala si Elucia para kay Maria, kaso mabuti na lamang at agad itong nagkamalay dahil hindi pala ganoon kalala ang kanyang mga sugat tulad ng iniisip niya. Labis siyang natuwa nang magising si Maria dahil kaya na nitong pagalingin ang sarili gamit ang kanyang mahika. Ngunit nagulat siya nang piliin ni Maria na pagalingin muna siya kaysa sa sarili nito, dahil labis itong nagpapasalamat sa kanyang tulong at nais ding makatulong hanggat maaari, samantala sa nayon ay biglang nakaharap ni Gregory ang isa sa mga lobo. Bahagya siyang natatarante dahil hindi niya inaasahan na makakaharap niya ang ganitong nilalang. Naisip niya kung tumigil na bang gumana ang mga proteksyon na mahika na nakapaligid sa nayon, ngunit wala siyang oras para pag-isipan iyon. Kaya nang tumalon ang lobo patungo sa kanya, mabilis niyang inihanda ang sibat at tinusok ito ng diretso sa dibdib kaya't agad itong namatay at bumagsak ang katawan nito sa ibabaw niya kaso nang sa wakas ay kumalma na siya, bigla niyang nakita ang isang plague dragon na nakatayo sa ibabaw niya. Agad siyang nagpumiglas at sumigaw sa dragon na lumayo, na hindi na ikinagulat ni Elucia dahil inaasahan na niya ang ganitong reaksyon at sa sandaling iyon, nagsalita si Maria at sinabi kay Gregory na kumalma dahil hindi banta si Elucia. Nang makita ni Gregory si Maria ay tumigil siya sa pagsigaw, pero higit sa lahat ay nalito dahil hindi niya maintindihan kung paano naging kaibigan ni Maria ang dragon, ipinaliwanag niya na mabait si Elucia at narito ito upang tumulong sa pagprotekta sa nayon. Subalit habang nagsasalita siya, napansin niyang mabuti ang mukha ni Gregory at napagtanto niyang ito pala ang taong tumusok kay Elucia sa binti noong nakaraan, nakilala rin ni Gregory si Elucia bilang ang dragon na nakita niya noon, at naisip niyang marahil ay sinusubukan lang nitong tumulong sa panahong iyon. Kaya kahit wala siyang paraan para malaman noon na mabait si Elucia, humingi siya ng paumanhin sa ginawa niya at tinanggap naman ni Elucia ang kanyang paghingi ng tawad at natuwa siya na mukhang makatuwiran si Gregory. Kaso sa sandaling iyon ay narinig nilang lahat ang nakakatakot na tunog ng Rock Dragon, kaya kailangan na nilang bumalik sa gawain at tinanong ni Maria si Gregory kung alam ba niya kung saan nagpunta si Dos. Iginiit niya na pinakawalan ni Dos ang lobong iyon laban sa kanya at pagkatapos ay tumakas mag-isa, kaya hindi niya alam kung saan ito nagpunta at binanggit ni Maria na kailangan nilang hanapin si Dos sa lalong madaling panahon, ngunit nang aalis na siya upang hanapin ito, pinigilan siya ni Gregory at sinabi na dapat ay sumama siya dahil baka magpanik ang mga tao sa bayan kapag nakakita ng dragon. Mukhang ayos naman si Elucia, kaya't ibinaba nito ang buntot at ipinahiwatig kay Gregory na sumakay, samantala sa ibang bahagi ng nayon ay nakita ng mga tao si Dos at labis silang natuwa na buhay pa siya, ngunit napansin nila na may kakaiba sa kanyang kilos. Kasabay nito, dumadaan sa nayon sina Elucia at Gregory habang nakasakay sa likod ni Elucia at sa una ay labis na natakot ang mga tao, ngunit nang makita nilang kasama ni na Gregory at Maria ang dragon, nagsimula silang magtaka kung ano ang nangyayari. Bigla nilang narinig ang nakakatakot na ugong ng Rock Dragon, at tila papalapit na ito kaya kailangan nilang kumilos agad at iminungkahi ni Gregory na ipagpatuloy nila ni Elucia ang paghahanap, ngunit may sarili ring plano ang dalawa. Kaya iminungkahi nilang magpahinga muna si Maria at huwag na munang sumama dahil sugatan pa siya at kung isasama nila siya,
Magiging pabigat lamang siya at napagtanto ni Maria na tama siya kaya pumayag itong hintayin na lamang silang matapos ang gawain. Nang nakababa siya mula sa likod ni Elucia ay agad itong kumaparipos ng takbo upang maaabutan lang si Dose, samantala ang mga taga-nayon ay nagtatago sa takot dahil kahit wala pang ginagawa si Dose, malinaw na may mali sa kanya kaya nananatili silang may distansya. Sa sandaling iyon, dumating sina Gregory at Elucia at lalo pang natakot ang mga tao dahil hindi nila inaasahang makakakita ng dragon sa araw na iyon, lalo na ang isang dragon na may sakay pang si Gregory sa likod nito at hinarap ni Gregory si Da at sinabi na ibaba nito ang kanyang espada, kaso tumanggi si Da na makinig at agad niyang inatake si Gregory ng napakalakas kaya nahulog ito mula sa likod ni Elucia. Sinamantala ni Elucia ang pagkakataon upang sunggaban si Da at bahagyang bugbugin ito bago ito idiin sa lupa. Sa puntong iyon ay pwede sanang patayin ni Elucia si Da gamit ang kanyang mga kuko, ngunit iyon sana ang unang pagkakataon na sadyang papatayin niya ang isang tao. Kaya nag-alala siya na kung gagawin niya iyon ngayon, magiging katulad lamang siya ng isang karaniwang halimaw lalo na sa paningin ng mga taga-nayon na kasalukuyang nanunood sa kanya kaya't sa halip na patayin si Dose, nagpasya siyang patulugin ito sa pamamagitan ng isang malakas na pagpipitik ng daliri. Nang makita ito, nagsimulang tanggapin ng mga tao si Elucia bilang isang dragon na kakampi ng mga tao, ngunit sa kasamaang palad ay malayo pa sa tapos ang labanan at nagkamalay muli si Da at agad na tumalon patungo sa isang batang lalaki na nagngangalang Jin at itinutok ang espada sa leeg nito upang gawing bihag. Nakiusap si Jin kay Da na pakakawalan siya dahil dati silang magkaibigan, pero walang silbi iyon dahil hindi na ito ang parehong Da na kilala niya noon at hindi alam ni Elucia kung ano ang dapat niyang gawin dahil hindi siya makakalapit kay Da nang hindi inilalagay sa panganib ang batang lalaki. Ngunit naalala niya na paparating pa rin ang Rock Dragon dahil sa itlog nito at ang itlog na iyon ay kasalukuyang nasa likod ni Da, kaya walang paraan para makuha iyon ni Elucia nang hindi siya mapapansin at sigurado siyang kung gumawa siya ng kahit anong biglaang galaw, hindi magdadalawang isip si Da na patayin ang bata. Ngunit kung wala siyang gagawin at sandali na lamang bago dumating ang Rock Dragon, bigla na lamang naglabas si Dose ng slime mula sa kanyang bibig upang hilahin ang sarili pataas sa isang mataas na plataporma. Hindi alam ni Elucia kung ano iyon pero mas malaki ang problemang kinakaharap niya dahil dumating na ang Rock Dragon. Itinaas ni Da ang itlog ng Rock Dragon upang tuksohin itong lumapit at tila handa na niya itong wasakin upang tuluyang magwala ang dragon. Hindi pumayag si Elucia na mangyari iyon at lumipad siya pataas gamit ang kanyang mga pakpak at dumiretso kay Da. Pero nakita iyon ni Da at nagpasya siyang ihagis si Jin mula sa plataporma upang gumawa ng pagkakalito. Gaya ng plano ni Da ay napilitan si Elucia na baguhin ang kanyang direksyon upang iligtas si Jin at iyon ang perpektong pagkakataon para kay Da na wasakin ang itlog. Nang lumingon si Elucia upang makita kung ano ang ginagawa ni Dose, nakatalon na ito pababa mula sa gilid ng plataporma at bago pa makakilos si Elucia, nabasag na ang itlog at nang makita ng Rock Dragon na durog ang itlog nito, agad itong nagwala at nagsimulang sirain ang lahat ng nasa paligid nito. Samantala ay karating lamang ni Mariel sa nayon at ang unang taong nakita niya pagdating ay si Maria. Natuwa siya na maayos ito ngunit tinanong niya kung ano ang nangyayari dahil tila napakagulo ng lahat at ipinaliwanag ni Maria na bumalik si Dose at dinala ang isang Rock Dragon sa nayon gamit ang itlog nito, isang bagay na hindi kailanman naisip ni Mariel na maririnig niya. Samantala sa panig ni Elucia ay nagawa niyang protektahan si Jin mula sa unang pagwawala ng Rock Dragon. Nang bahagyang humuhupa ang kaguluhan ay nakita niya si Da na sumasayaw sa tagumpay dahil nagtagumpay ito sa kanyang plano, na talagang nakakagalit makita. Subalit agad ding tinapakan ng Rock Dragon si Da at ginawa itong parang pulang putik at naisip ni Elucia na sana ay pinatay na lamang niya si Da kanina dahil mapipigilan sana ang lahat ng ito, pero huli na ang lahat dahil determinado na ang Rock Dragon na sirain ang lahat. Kailangan na ngayong makahanap si Elucia ng paraan upang pigilan ang Rock Dragon kaso kailangan muna niyang mailalayo si Jin mula rito, kaya ibinigay niya ito kay Gregory at sinabi na dalhin ito sa pinakamalayong lugar na posible at naiintindihan ni Gregory ang ibig sabihin ni Elucia, pero tinanong niya kung ano ang balak nitong gawin. Sumagot si Elucia na mananatili siya roon at lalaban at di iniisip ni Gregory na magandang ideya iyon. Ngunit matigas ang desisyon ni Elucia kaya't kalaunan ay pumayag si Gregory at dinala si Jin sa isang ligtas na lugar. Pagkaalis ni Gregory ay tiningnan ni Elucia ang stats ng Rock Dragon at sa totoo lang,
Hindi maganda ang sitwasyon para sa kanya at kahit ganoon ay sumugod si Elucia sa dragon ng walang takot. Matapos iwasan ang unang pag-atake ng buntot nito, lumipad siya pataas upang suntukin ito gamit ang isang dragon punch. Ngunit napakatigas ng baluti ng rock dragon kaya walang halos epekto ang kanyang mga suntok, maging ang kanyang fire breath at paghagis ng bato ay walang silbi at pagkatapos noon, tinamaan siya ng dragon at bumagsak siya sa lupa. Ang isang atake na iyon ay nagdulot ng napakalaking pinsala kaya hindi na siya makagalaw. Habang papalapit ang rock dragon sa kanyang nakahigang katawan, tila iyon na ang katapusan niya pero bigla na lamang may pana na lumipad patungo sa dragon. Kahit wala itong nagawang pinsala, nagawa nitong maabala ang dragon at ilipat ang atensyon nito kina Gregory at sa ilan niyang mga kaibigan na dumating upang tumulong. Sumugod si Gregory sa dragon gamit ang kanyang sibat kaso tumalbog lamang ito sa makakapal na kaliskis ng dragon. Gayunpaman ay sapat na ang bitag na iyon upang makakuha ng pagkakataon si Elucia. Tumalon siya pataas at sinipa ang leeg ng dragon at kasabay nito ay nagawa rin ng isa sa mga kaibigan ni Gregory na tamaan ang mata ng dragon gamit ang pana, kaya't tila may kaunting progreso silang nagagawa laban dito. Ngunit nang tingnan ni Elucia ang stats ng dragon ay nalaman niyang 8% lamang ng kalusugan ng dragon ang nabawas. Ibig sabihin ay napakalayo pa ng kailangan nilang gawin at biglang gumamit ang dragon ng isa sa mga kakayahan nitong Earth ability. Ilang matutulis na spike ang biglang lumabas mula sa lupa, na agad nakapatay sa isa sa mga kaibigan ni Gregory at nagpaipit din kay Gregory sa lugar at nang makita ito, labis na nag-alala si Elucia kaso habang abala siya sa pag-aalala ay sinipa siya ng dragon sa likod at tumilapon siya sa lupa. Sa sandaling nasa pinakamahirap na kalagayan si Elucia, bigla niyang narinig ang tinig ng divine voice na nagsasabing tumakas na siya at sinabi rin nito na ang kanyang divine voice skill ay umabot na sa level 4 at dahil dito, maaari na niyang gamitin ang simplified simulations na ipinapakita ng sistema. Hindi maintindihan ni Elucia kung bakit nag-level up pa ang boses kung sasabihin lamang nito na kailangan niyang tumakas, ngunit ipinaliwanag ng boses na alam nitong hindi gagawa ng pagtakas si Elucia kahit gaano siya babalaan at dahil ayaw niyang iwanan ang nayon. Sinabi pa nito na nasiyahan itong panoorin siya ngunit tila dito na magtatapos ang lahat. Tumanggi si Elucia na tanggapin iyon at nangakong patutunayan niyang mali ang boses sa pamamagitan ng pagtalo sa dragon. Upang magawa iyon ay balak niyang gamitin ang kanyang huling paraan at ang kanyang nakabinbing evolution. Medyo nag-aalala siya na kapag nagbago ang kanyang anyo at maaaring hindi na siya makilala ng mga tao pati na ng Venom Princess. Ngunit kung iyon ang magbibigay sa kanya ng lakas upang talunin ang halimaw na ito ay handa siyang gawin ang kahit ano. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung aling evolution ang pinakamainam sa sitwasyong ito at sa puntong iyon, inactivate ng sistema ang simulation ability na kakakuha lamang ni Elucia at matapos patakbuhin ang mga simulation kapalit ng ilan sa kanyang mana, ipinakita sa kanya ang resulta. Kung pipiliin niyang mag-evolve bilang Little Arc Dragon, 1% lamang ang tsansa niyang manalo dahil hindi ito sapat na malakas at para naman sa serpent form, mas malakas ito at magkakaroon siya ng 78% na tsansa na makipaglaban sa rock dragon hanggang sa magtabla. Ngunit kapalit nito ay tuluyang masisira ang buong nayon, kaya hindi rin ito katanggap-tanggap para sa kanya at sa rolling dragon naman, napakababa ng tsansa niyang manalo ngunit dahil sa napakabilis nitong bilis, magkakaroon siya ng 79% na tsansa na makatakas kung tatakbo siya, ngunit ayaw ni Elucia na iwan ang lahat ng narito kaya't iisa na lamang ang natitirang pagpipilian. Sa kabilang panig ng kagubatan ay narinig ni Meltia at ng iba pang mga adventurer ang kaguluhan, kaya't nagpasya silang bumalik sa kanlungan ng mga taga-baryo at tinanong ni Maria si Miriam kung nailikas na ba nila ang lahat ng mga taga-baryo. Sumagot si Miriam na hindi pa at sa sandaling iyon, may isang babae na dumating kasama ang maliit na si Jean at agad silang inaasikaso ni Miriam at nagtanong siya tungkol kay Gregory. Sumagot ang babae na naiwan ito upang lumaban kasama ang ilan pang mga lalaki. Pagkarinig nito ay nagpasya si Mariel na pumunta upang tumulong kaya't ipinagkatiwala niya kay Miriam ang natitirang gawain, kaso tumanggi si Miriam at sinabi na mas gusto niyang tulungan ang mga sugatan sa mismong larangan ng labanan. Samantala ay bumalik tayo sa ating bida at nasa pag-alinlangan siya dahil hindi niya alam kung aling pagbabago ng anyo ang pipiliin, muling ipinaalam ng sistema ang kanyang mga posibilidad na manalo, subalit hindi ito pinansin ni Elucia at agad siyang umatake gamit ang pag-ikot ng kanyang katawan.
Nagawa niyang mapabagsak ang batong dragon, sinamantala niya ang sandaling iyon upang tingnan ang kalagayan ni Gregory at doon niya natuklasan na ito ay malubhang dumudugo, sinubukan ni Illusia na manatiling kalmado. May naisip siyang plano at ito ay mag-evolve muna siya bilang Small Dragon Arc at pagkatapos ay gamutin si Gregory, subalit sa sandaling iyon at hinawakan ni Gregory ang kanyang paa gamit ang natitira nitong lakas at sinabi na huwag siyang alalahanin at ibigay niya ang lahat ng kanyang lakas sa laban. Sigurado siyang hindi pa ginagamit ni Illusia ang kanyang tunay na kapangyarihan, kaya hiniling niya na kainin siya upang lalo itong lumakas at tumanggi si Illusia na gawin iyon at binanggit niyang ang tanging paraan upang siya ay lumakas ay sa pamamagitan ng ebolusyon. Sa sandaling iyon ay ipinaalam ng sistema ang kanyang progreso, dahil dito ay napaisip si Illusia at tinanong kung bakit hindi pa siya nag-evolve bilang Plague Dragon kung isa naman siyang dragon, nang wala siyang mahanap na paliwanag ay napagtanto niyang walang malinaw na dahilan. Muling nagsalita si Gregory at doon ay humingi siya ng paumanhin dahil minsan niya itong sinaksak noong tinulungan nito si Miria. Pero ngayon ay kumbinsido na siya na hindi ito katulad ng ibang mga halimaw habang inilapit niya ang kanyang mukha sa leeg ni Illusia. Iniisip niya na ang dahilan kung bakit hindi matalo ni Illusia ang batong dragon ay dahil hindi pa ito nakapatay ng kahit isang tao. Nagsimulang umiyak ang ating bida, pero sa huli ay tinupad niya ang kahilingan ni Gregory at pagkatapos nito, ipinaalam ng sistema na tumaas ang kanyang antas at tinanong kung nais niyang makita ang kanyang evolutionary tree, sinabi ni Illusia na ipakita ito. Ipinakita ng sistema na may posibilidad siyang maging isang plague dragon na may ranggong B-, isang halimaw na nagdadala ng sakuna saan man ito magpunta at nakasira na ng maraming mga nayon, ito ay itinuturing na isa sa 3 pinakamalalaking halimaw ng kalamidad. Desidido na bigyang halaga ang pagkamatay ni Gregory, pinili ni Illusia na mag-evolve bilang Plague Dragon at sa sandaling iyon ay nagbago ang kanyang katawan at naging isang napakalakas at nakakatakot na nilalang. Nakita ni Ores ang lahat ng ito at dahil sa matinding takot ay agad siyang tumakas mula sa lugar. Samantala, iniwan ni Illusia ang katawan ni Gregory sa lupa at nangakong protektahan ang nayon kahit ano pa ang mangyari at kaagad siyang sumugod upang labanan ang batong dragon. Kaso dahil napakatigas at napakabigat nito ay nagplano si Illusia ng ibang paraan upang talunin ito. Dinala niya ang halimaw patungo sa isang malawak na lugar at sinabi na doon niya ito tuluyang talunin, samantala naman kina Miria at sa iba pa ay nakasalubong nila si Ores at tinanong ni Mariel kung nasaan si Gregory, ngunit dahil sa takot ay napaluhod si Ores at dinala sila sa katawan ni Gregory na wala ng buhay. Binanggit niya na ang itim na dragon ang pumatay dito at pagkatapos ay agad itong nag-evolve. Tumanggi si Miriam na paniwalaan iyon ngunit pinakiusapan siya ni Mariel na kumalma at mag-focus na lamang sa pag-asikaso sa iba pang mga sugatan. Samantala ay bumalik tayo sa labanan ng ating bida. Sunod-sunod na hinahampas ni Illusia ang batong dragon gamit ang kanyang mga galaw at sa isang sandali, kinagat siya ng halimaw kaso itinulak ito palayo ni Illusia at umatras bago gamitin ang tornado cut, na nagdulot ng kaunting pinsala sa dragon. Sinuri ng bida ang kanyang mga estadistika at doon niya natuklasan na mayroon siyang bagong kakayahan, habang iniisip niya ito ay sinubukan siyang salakayin ng batong dragon pero sa kabutihang palad ay naiwasan iyon ni Illusia. Habang pinagmamasdan niya ang laban mula sa himpapawid ay napaisip siya kung may kahinaan ba ang halimaw na iyon, sa sandaling iyon ay ipinaalam ng sistema na hindi nito maibibigay ang impormasyong iyon sa kanyang kasalukuyang antas, at inaasahan na iyon ni Illusia. Kaya agad siyang umatake at una niyang ginamit ang Dragon Fist, subalit bahagya lamang nitong napatigil ang halimaw at pagkatapos nito ay ginamit niya ang Dragon Tail at sa huli ay muli niyang ginamit ang Tornado Cut, na tuluyang nagbulag sa dragon. Ang kailangan na lamang gawin ay paulit-ulit itong hampasin hanggang sa bumagsak at iyon ang akala ni Illusia, dahil bigla na lamang nagwala ang dragon at nagsimulang tumakbo patungo sa kanlungan ng mga taga-baryo. Kaagad naman humaharang si Illusia upang pigilan ito. Samantala sa kabilang panig ay natapos na ni Mariel na gamutin ang lahat ng sugatan at inutusan niya si Ores na ilikas ang mga tao patungo sa kanlurang bahagi ng nayon, kasabay nito ay hiniling niya kay Miriam na samahan siya sa paghahanap ng iba pang sugatan, kaso nang lumingon siya ay napansin niyang nawawala na si Miriam at agad niyang inisip na pumunta ito upang hanapin ang dragon. Bumalik tayo sa ating bida kung saan ay ginawa niya ang lahat upang pigilan ang halimaw, kahit pa tinatanggap niya ang ilang malalakas na tama habang ginagawa ito at nang napagtanto niyang hindi na niya ito mapipigilan ng matagal, kinagat niya ang dragon gamit ang kanyang mga ngipin at nagsimulang igalaw ang kanyang mga pakpak.
Dahil dito ay kumalat ang maliliit na particle mula sa kanyang mga kaliskis, isang uri ng lason na nagpapahilo sa halimaw at sa sandaling iyon ng kahinaan, napansin niya ang isang bukas na bahagi sa leeg ng dragon at agad niyang inisip na iyon ang kahinaan nito, kaya nagsimula siyang umatake roon. Nang makita niyang epektibo ito ay tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas sa isang huling suntok na tuluyang nagpabagsak sa dragon. Pagkatapos nito ay bumagsak sa lupa ang ating bida at ipinaalam ng sistema ang kanyang progreso, tumaas ang kanyang antas at nadagdagan ang ilang titulo. Ngunit hindi na iyon mahalaga para sa kanya at halos ipikit na niya ang kanyang mga mata, kaso narinig niya ang tinig ni Miriam kaya muli siyang bumangon at tinanong siya ni Miriam kung siya ba si Ilusha at doon ay dahan-dahan siyang lumapit, ngunit biglang dumating si Mariel at agad na inatake ang ating bida. Humaharang si Miriam at sinabi na ito ang dragon na ikinwento niya, subalit nag-evolve lamang ito at tumanggi si Mariel na makinig at ipinapaalala na ang halimaw na iyon ang pumatay kay Gregory. Dahil dito ay tumingin si Miriam sa ating bida at tinanong kung totoo iyon, nagkatinginan silang dalawa at iniisip ni Miriam na baka may hindi pagkakaunawaan lamang at bigla namang nagsimulang kumalat ang lason ni Ilusha at naapektuhan si Miriam. Nang makita ni Ilusha na hindi siya maaaring manatiling malapit kay Miriam, nagpasya siyang itaboy ito at umalis sa lugar at inalagaan ni Mariel si Miriam na paulit-ulit lamang binabanggit ang pangalan ng ating bida. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating si Ilusha sa isang lawa, upang palakasin ang kanyang loob ay sinabi niya sa sarili na ngayon ay mas malakas na siya kaysa sa dati at bigla nang umupo siya, nakita niya ang isang bulaklak sa gitna ng lawa. Sinuri niya ito at nalaman niyang ang pangalan nito ay Ilusha. Dahil dito ay naalala niya ang pagkakataon na binigyan siya ni Miriam ng pangalang iyon at dahil sa sakit ng alaala, hiniling niya sa sistema na alisin ang pangalang iyon at ipinaalam ng sistema na hindi nito iyon magagawa. Ilang sandali siyang nagpumilit, pero nang makita niyang walang mangyayari ay napapahiga na lamang siya sa lupa habang iniisip kung bakit siya dinala sa mundong iyon.